Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2131-39. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Habang sinusukat ni Alvin si Bryson, ang pinuno ng Mighty Tyrannical Alliance, tila napansin ni Bryson ang kanyang tingin at tumingin sa kanya ng mataman. Panginoong Pinuno. Habang nakatingin si Bryson kay Alvin, napansin ito ng isang taong nakatayo sa likuran niya at nagsabing, ang lalaking nakasuot ng itim na kasuotan na sumikat kamakailan sa Sin City ay kagaya ng suot ng lalaking iyon. Huminto siya saglit bago siya muling nagsalita, maraming tao sa Sin City na gustong magbihis tulad niya. Kaya hindi ako sigurado kung ang taong ito nakawan ng tunay na lalaki. Siya ang tunay na bagay, sabi ni Bryson sa taong nasa likod niya. Ang mga salita ni Bryson ay nagpagulo sa matataas na opisyal ng Mighty Tyrannical Alliance. Hindi nila alam kung paano nalaman ng kanilang pinuno na ang lalaking nakasuot ng itim na nakatayo sa kanilang harapan ay ang tunay sa isang sulyap lang. Kung hindi nila alam na seryosong tao ang pinuno nila, iisipin nilang nagbibiro lang ito sa kanila. Panginoong Pinuno, paano mo malalaman na siya ang tunay na lalaking nakasuot ng itim? Paano mo masasabi? Isang matandang lalaki na nakatayo sa likod ni Bryson na nagtatanong. Maaaring magmukhang ordinaryo ang matandang lalaki, ngunit isa siya sa tatlong pinakamalakas na representante na pinuno sa Mighty Tyrannical Alliance. Ang kanyang lakas ay pangalawa lamang kay Bryson sa Mighty Tyrannical Alliance. Matagal na siyang pumasok sa fourth form of the Saint Celestial Stage. Ang matandang ito na nasa fourth form of the Saint Celestial Stage ay iba sa Thousand Years Alliance na si Demetrius na pinatay ni Alvin kahit na pareho silang may cultivation base. Si Demetrius ay nirerango sa ibaba ng ika-150 na pwesto sa Supreme Saint Ranking. Siya ay itinuturing na isa sa pinakamahina na powerhouse sa ika-4 na anyo ng Saint Celestial Stage. Sa kabilang banda, ang deputy leader ng Mighty Tyrannical Alliance ay nirerango sa top 100 sa Supreme Saint Ranking. Kahit na sa mga powerhouse sa fourth form of the Saint Celestial Stage sa Dao Marshall Saintland, siya ay itinuturing na isa sa pinakamalakas. Ang kanyang pangalan na Homer ay kasing karaniwan ng kanyang hitsura. Lahat ng matataas na opisyal mula sa Mighty Tyrannical Alliance, kabilang ang Homer, ay tumingin kay Bryson, at sinabi lang niya, aking intuition. Intuition. Natigilan ang lahat nang marinig nila ang sagot ni Bryson. Kung hindi nila ito narinig ng personal, hindi sila maniniwala na ito ang sagot ng kanilang pinuno. Totoong-totoo na malakas ang pakiramdam ni Bryson na ang taong iyon ay ang tunay na lalaking nakasuot ng itim na lalaki mula sa Sin City. Sa Sin City, halos lahat ay kilala at narinig ang tungkol sa lalaking nakaitim na damit. Sa nakalipas na 6 na buwan, hindi bababa sa 800, kung hindi 1,000 tao, ang napatay ng lalaking nakaitim na damit. Gayunpaman, ang mga lalaking iyon na pinatay niya ay pawang masasamang tao. Sila ay mga taong nang-aapi sa mahihina o mga taong nagsasaka gamit ang malupit na pamamaraan ng paglilinang. Sa madaling salita, bumuti ang sitwasyon sa Sin City mula nang lumitaw ang lalaking nakaitim na damit. Parang binago niya ang Sin City sa loob lang ng isang gabi. May mga tao sa Sin City na tinukoy siya bilang tagapangalaga ng kaayusan. Ito ay maaaring pakinggan na malayo ngunit ito ang katotohanan. Isang bugzo ng hangin ang dumaan kay Alvin nang malapit na siyang pasukin ang luha sa kawalan. Isang figure ang huminto sa kanyang harapan kaya kailangan din niyang huminto. Napatingin siya sa taong nakatayo sa harapan niya. Habang tinitingnan ni Alvin ang taong hamarang sa kanyang daan, maraming tao ang nagsimulang maglipat ng kanilang atensyon sa kanila. Ito ang pinuno ng Mighty Tyrannical Alliance. Ang taong ito ay walang iba kundi si Bryson, ang pinuno ng Mighty Tyrannical Alliance. Nang lumitaw si Bryson Chen sa harap ni Alvin, magalang niyang binati si Alvin. Sir Blackrobe, marami na akong narinig tungkol sa iyo. Hindi siya naglagay sa ere bilang pinuno ng Mighty Tyrannical Alliance. Leader Chen. Gaya nga ng kasabihan, mahihirapan ang isang tao na makipaglaban sa isang taong nakangiti. Dahil magalang si Bryson, walang dahilan para maging bastos si Alvin. Sir Blackrobe, narinig ko na ang tungkol sa iyong lakas at sa iyong mga gawa. Siguro kung interesado ka bang sumali sa Mighty Tyrannical Alliance.
Kung handa kang sumali sa amin, iaalok ko sa iyo ang posisyon ng ika-4 na deputy leader sa Mighty Tyrannical Alliance. Magalang na sinabi ni Bryson kay Alvin na may marangal na ekspresyon. Natigilan si Alvin nang marinig niya ang alok ni Bryson. Ito ay ganap na hindi inaasahan. Ang ibang mga tao ay nag-alinlangan sa pagkakakilanlan ni Alvin. Gayunpaman, hindi lamang ang pinuno ng Mighty Tyrannical Alliance ay hindi nag-alinlangan sa kanyang pagkakakilanlan, ngunit dumating pa siya upang batiin siya. Bukod dito, matapos siyang magalang na batiin, inimbitahan pa niya siya na sumali sa Mighty Tyrannical Alliance bilang ika-4 na representanteng pinuno nito. Napatulala si Alvin. Samantala, tumahimik na rin ang buong lugar. Hindi lamang ang matataas na opisyal mula sa Mighty Tyrannical Alliance ang nagulat, maging ang ibang tao ay nagulat. Walang makapaniwala sa kanilang narinig. Anong nangyayari? Pwede bang siya talaga ang lalaking nakaitim na damit? Kung hindi, bakit ang pinuno ng Mighty Tyrannical Alliance? Lord Bryson, anyayahan siyang sumali sa Mighty Tyrannical Alliance para maging kanilang pang-4 na deputy leader. Paano siya nakilala ni Lord Bryson? Tumigil ka na sa pagbibiro. Ang lalaking nakaitim na damit ay palaging itinatago ang kanyang hitsura at ang kanyang aura. Paano siya makikilala ng sinuman? Kung gayon, ano ang nangyayari? Si Lord Bryson ay hindi nagbibiro, di ba? Hindi ko alam. Nagsimulang mag-usap ang mga tao sa isa't isa pagkatapos nilang makabawi mula sa pagkagulat. Hindi nila maintindihan ang nangyayari. Sa katunayan, hindi lang sila ang hindi nakaintindi sa mga nangyayari. Sa sandaling ito, ang mga taong labis na nabigla ay ang mga matataas na opisyal mula sa Mighty Tyrannical Alliance. Kanina, nakakabigla na sila na sinabi ng kanilang pinuno na ang lalaking nakaitim na damit ay ang tunay na pakikitungo batay sa kanyang intuition. Bihira man, akala nila ay nagbibiro lamang ang kanilang pinuno. Hindi nila akalain na seryoso ang kanilang pinuno. Nilapitan pa niya ang lalaking nakasuot ng itim at inanyayahan siyang sumali sa Mighty Tyrannical Alliance at inalok siya ng posisyon ng ika-4 na deputy leader. Hindi lang sino man ang karapat-dapat na maging representante na pinuno sa Mighty Tyrannical Alliance. Kunin ang 3 kinatawang pinuno mula sa Mighty Tyrannical Alliance bilang halimbawa. Lahat sila ay nasa 4th form of the Saint Celestial Stage. Kung ang isa ay walang cultivation base sa 4th form of the Saint Celestial Stage, hindi siya magiging qualified na maging isang deputy leader sa Mighty Tyrannical Alliance. Posible ba na siya talaga ang lalaking nakaitim na damit? Kung siya ang tunay na lalaking nakasuot ng itim, naiintindihan ko kung bakit siya inimbitahan ni Lord Leader na sumali sa ating Mighty Tyrannical Alliance at ipinangako sa kanya ang posisyon ng pang-4 na deputy leader. Hindi ko pa rin gets. Paano nalaman ni Lord Leader na siya ang totoong lalaking nakasuot ng itim at hindi isang impostor? Nagsimulang mag-usap ang mga matataas na opisyal ng Mighty Tyrannical Alliance. Hindi nila maisip kung ano ang nangyayari. Sa sandaling ito, nang si Alvin ay magalang natatanggihan ang alok ni Bryson. Isang malakas na tawa ang biglang umalangaw-ngaw sa hangin na humadlang kay Alvin. Napalingon siya sa pinanggalingan ng tawa. Nakita ni Alvin ang isang masamang mukhang binata na may katamtamang pangangatawan na lumilipad patungo sa kanila mula sa malayo. Naglabas siya ng madilim at malamig na aura. Tila isang salot ang iniiwasan ng mga tao at ang grupo ng mga taong sumusunod sa kanya. Ang nakaitim na binata sa pangunguna ang tumatawa. Nawala ang tawa ng nakaitim na binata habang dinadala niya ang kanyang mga tauhan at lumapag malapit kina Alvin at Bryson. Hindi pinansin ng nakaitim na binata si Alvin at tumingin kay Bryson. Mapanukso niyang sinabi, Leader Chen, napakabilis mong anyayahan siyang sumali sa iyong Mighty Tyrannical Alliance at inalok pa siya ng posisyon ng ika-4 na deputy leader. Hindi ka ba nag-aalala na peke siya? Base sa alam ko, napakaraming impostor sa Sin City. Ngumuso ang nakaitim na binata nang matapos itong magsalita. May alam siyang ekspresyon sa kanyang mukha na para bang siya ang pinakamatalinong tao sa mundo. Samantala, narinig ni Alvin ang mga bulong sa kanyang paligid at nalaman niya ang tungkol sa pagkakakilanlan ng nakaitim na binata. Siya ang pinuno ng 100 Ghosts Alliance, si Morgan. Ang 100 Ghosts Alliance ay isang medyo sikat na alyansa sa Sin City. Halos kasing lakas sila ng Mighty Tyrannical Alliance.
Nabalitaan ko na may awayan sa pagitan ng 100 Ghosts Alliance at Mighty Tyrannical Alliance. Base sa nakikita ko ngayon, parang totoo ang chismis, naisip ni Alvin sa sarili. Morgan, hindi ka kwalipikadong payuhan ako. Nakakunot ang noo ni Bryson habang naiinip niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay at sinabing, kung gusto mong pumasok sa pinaghihinalaang treasure vault ng isang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage, pagkatapos ay mangyaring magpatuloy. Kung hindi, mangyaring tumabi at itigil ang pag-istorbo sa akin at kay Sir Blackrobe. Hindi nagalit si Morgan nang marinig niya ang mga salita ni Bryson. Sa halip, lumingon siya para tingnan si Alvin. Sir Blackrobe. Pinaikit ni Morgan ang kanyang mga mata at sinabi sa mahinang boses, gusto ko talagang makita kung ikaw ang tunay na lalaking nakasuot ng itim. Sa susunod na sandali, nagtaas ng kilay si Morgan at sumigaw, Chonwo. Panginoong Pinuno. Agad, isang matipunong binata ang humakbang pasulong mula sa likuran ni Morgan. Katulad ni Morgan, naglabas din siya ng malamig at madilim na aura. Ang aura ay nagparamdam sa isa na parang nasa isang madilim at malamig na kuweba. Leader Chen, kung mapatunayan ng aking lalaki na ang taong ito ay hindi ang tunay na lalaking nakasuot ng itim, natatakot akong mapahiya ka ngayon. Sabi ni Morgan habang nakatingin kay Bryson na may mapanuksong ekspresyon sa mukha. 2,132. Sa sandaling ito, naiintindihan ng lahat kung bakit nakialam si Morgan, ang pinuno ng 100 Ghosts Alliance. Sa nangyari, gusto niyang ipahiya si Bryson, ang pinuno ng Mighty Tyrannical Alliance. Matagal ko nang narinig ang tungkol sa awayan sa pagitan ng 100 Ghosts Alliance at ng Mighty Tyrannical Alliance. Sa wakas ay personal ko na itong masaksihan ngayon, mahinang bamulong ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang alitan sa pagitan ng 100 Ghosts Alliance at ng Mighty Tyrannical Alliance ay sikat sa Sin City. Kung ang parehong alyansa ay hindi natatakot sa iba pang mga alyansa na sinasamantala ang sitwasyon, sila ay lumaban hanggang kamatayan. Sabi ni A. Talagang tuso ang pinuno ng 100 Ghosts Alliance. Kahit na ibunyag na ang taong nakatayo roon ay ang tunay na lalaking nakasuot ng itim, hindi ito makakaapekto sa kanya. Gayunpaman, kapag nalaman niyang peke ang taong iyon, mapapahiya lamang nito ang pinuno ng Mighty Tyrannical Alliance. Bulong ng isa pang tao. Maraming tao ang sumang-ayon sa kanyang sinabi. Maraming tao ang nanunood ng palabas na may sensinang nagbubukas. Ang binata na humakbang pasulong mula sa likod ni Morgan ay lumipat sa tapat ni Alvin. Tila handa siyang labanan si Alvin. Kanina, tinawag ng pinuno ng 100 Ghosts Alliance ang lalaking ito na Chonwo. Hindi ba siya ang unang elder ng 100 Ghosts Alliance? May nagsabi. Ang kanyang mga salita ay naging dahilan upang mabawi ng maraming tao ang kanilang katinoan. Ang unang elder ng 100 Ghosts Alliance. Naaalala ko na ngayon. Sa katunayan, ang unang elder ng 100 Ghosts Alliance ay si Chonwo. Ang unang elder ng 100 Ghosts Alliance, si Chonwo, ay nasa 3rd form of the Saint Celestial Stage sa loob ng mahabang panahon. Bukod dito, siya ay nirerango sa top 200 sa Supreme Saint Ranking. Nakarank siya sa top 200 sa Supreme Saint Ranking kahit na ang kanyang cultivation base ay nasa 3rd form of the Saint Celestial Stage. Ibig sabihin isa siya sa pinakamalakas na powerhouse sa 3rd form ng Saint Celestial Stage sa Dao Martial Saint Land. Oo. Naniniwala ako na kakaunti ang mga tao sa 3rd form of the Saint Celestial Stage na katapat niya. Nang malaman ng mga tao ang pagkakakilanlan ni Chonwo, nagkaroon kaagad ng kaguluhan. Ang ilan sa kanila ay bumaantong hininga habang ang iba ay nabigla sa desisyon ni Morgan. Mula sa get-go, inutusan na ni Morgan si Chonwo, ang unang elder mula sa 100 Ghosts Alliance, na kumilos. Agad na ipinadala ni Morgan ang unang elder mula sa 100 Ghosts Alliance. Isantibi ang katotohanan na ang lalaking naka-black robe na ito ay maaaring isang impostor, kahit na siya ang tunay na pakikitungo, maaaring hindi siya katapat ni Chonwo. Maya-maya may nagsalita. Tama. Kumakalat ang chismis sa Sin City na ang cultivation base ng lalaking nakasuot ng itim ay nasa 3rd form of the Saint Celestial Stage. Sigurado iyan. Kung tutusin, si Chonwo, ang unang elder ng 100 Ghosts Alliance, ay nirerango sa top 200 sa Supreme Saint Ranking. Ang mga ordinaryong powerhouse sa 3rd form ng Saint Celestial Stage ay hindi makakapantay sa kanya.
Ang lugar na nakapalibot sa luha sa kawalan ay umuugong pa nang may dumating na 3 figure sa itaas ng mga ulap. Tumingin sila sa ibaba at nakita nila ang kaguluhan sa ibaba. Hindi mahirap para sa 3 tao na malaman kung ano ang nangyayari. Ngumisi ang isa sa kanila. Ang unang elder ng 100 Ghosts Alliance. Sa tingin ba niya ay may pagkakataon siya laban sa masamang tao na iyon? Masyado niyang pinahahalagahan ang sarili niya. May bakas ng takot sa kaibuturan ng kanyang mga mata nang magsalita siya. Kung narito si Alvin, makikilala niya ang taong nagsalita. Si Doming iyon, ang batang pinuno ng 7 Kill Alliance. Ang dalawa pang tao na kasama ni Doming ay si Lujen, ang elder mula sa 7 Kill Alliance, at Gustavo, ang young leader of 1,000 Years Alliance. Nang makita nilang tatlo ang lalaking nakasuot ng itim na nakatayo sa ibaba, napuno ng takot ang kanilang mga mata. Kasabay nito, tahimik silang nagdalamhati para sa lalaking bulag na nakatayo sa tapat ni Alvin. Malamang na hindi niya alam na nakapatay lang si Alvin ng isang powerhouse sa 4th form of the Saint Celestial Stage. Sa ilalim ng mga ulap, parami ng parami ang nagtipon upang manood ng palabas. Ang mga taong ito ay pao mula sa Sin City. Sa mga taong ito, ang ilan sa kanila ay mula sa Black Crow Alliance. Nang dumating ang mga tao mula sa Black Crow Alliance, tinawag ng isang tao sa grupo ang kanilang pinuno, ang Old Black Crow, Lord Leader, ito ang lalaking nakaitim na damit. Alam ko. Nagdilim ang ekspresyon ng matandang Black Crow habang matamang nakatitig sa lalaking nakaitim na damit. Katulad ng iba, hindi siya sigurado kung ang nakatayo roon ay ang tunay na lalaking nakasuot ng itim. Ang lalaking nakasuot ng itim ay ang mortal na kaaway ng Black Crow Alliance. Dati, nang bumalik ang matandang itim na uwak sa Sin City at nalaman na pinatay ng lalaking nakasuot ng itim ang maraming miyembro ng Black Crow Alliance, natural, galit na galit siya. Gayunpaman, nagpasya siyang magpahinga muna sandali. Hiniling pa niya sa mga miyembro ng alyansa na mag-lay low. Ito ay dahil hindi siya siguradong matatalo niya ang lalaking nakaitim na damit. Bukod dito, natitiyak niyang malapit na siyang makalusot sa loob ng ilang taon na ito. Ang araw na gumawa siya ng isang pambihirang tagumpay sa ika-4 na anyo ng Saint Celestial Stage ay ang araw na namatay ang lalaking nakaitim na damit. Ito ang nag-udyok sa kanya na magtanim ng masigasig nitong mga nakaraang araw. Sa lumalabas, si Chonwo, ang unang elder ng 100 Ghosts Alliance, ay gumagawa ng hakbang. Sana siya na ang tunay na lalaking naka-black robe dahil sa tingin ko hindi siya katapat ni Chonwo. Sana patayin siya ni Chonwo para hindi ko nadumihan ang sarili kong mga kamay. Nagningning ang mata ng matandang itim na uwak nang makita ang kalaban ng lalaking nakaitim na damit. Bagamat tiwala ang Old Black Crow na makakalagpas siya sa 4th form of the Saint Celestial Stage sa loob ng ilang taon na ito, hindi ito nangangahulugan na malakas na siya ngayon. Sa katunayan, maaaring hindi siya maging katapat ni Chonwo kahit na siya ay nakalusot sa 4th form ng Saint Celestial Stage. Bukod sa cultivation base ng isang tao sa 3rd form of the Saint Celestial Stage, ang lakas ng isang tao ay nakasalalay din sa iba't ibang martial tactics, divine abilities, saint weapons, Dao talismans, at medicinal pill. Tungkol naman sa lakas ng lalaking nakasuot ng itim, pagkatapos makinig sa haka-haka ng mga tao sa Sin City, natitiyak ng Old Black Crow na ang lalaking nakasuot ng itim ay nasa 3rd form of the Saint Celestial Stage na katulad niya. Gayunpaman, hindi niya akalain na siya ang katugma ng lalaking nakaitim na damit ngayon. Natural, inakala ng Old Black Crow na si Chonwo, ang unang elder ng 100 Ghosts Alliance, na nirerango sa top 200 ng Supreme Saint Ranking ay mas malakas kaysa sa lalaking nakaitim na damit. Kaya naman same time siyang umasa na ang lalaking nakatayo roon ay ang tunay na lalaking nakasuot ng itim. Samantala, sinabi ni Chonwo, ang unang elder ng 100 Ghosts Alliance, na nakatayo sa tapat ni Alvin, hindi mahalaga kung ikaw ang tunay na lalaking nakasuot ng itim o hindi. Dahil kaharap mo ako ngayon, maaari ka lamang mamatay. Ang kanyang mga salita ay lubhang mayabang. Naging dahilan para tumahimik sandali ang mga manunood. Nakadikit ang lahat ng mata nila sa 2 taong nasa kapal ng drama. Leader Chen? Nagpapasalamat ako sa iyong magiliw na alok, ngunit sanay akong mamuhay ng walang pakialam. Hindi angkop para sa akin na sumali sa Mighty Tyrannical Alliance. Magalang na tinanggihan ni Alvin ang alok ni Bryson. Nakatingin ang lahat habang si Alvin ay ganap na hindi pinansin ang mayabang na si Chonwo.
Namula ang mukha ni Chonwo sa galit nang makita niya ang tahasang pagwawalang bahala ni Alvin sa kanya. Nagulat ang mga manunood. Ang lalaking ito kaya ang tunay na lalaking nakasuot ng itim. Kung hindi, paano siya mananatiling kalmado sa harap ni Chonwo? Hindi lang iyon, pero hindi niya pinansin si Chonwo. Sayang naman. Hindi sinasadyang napabuntong hininga si Bryson nang marinig niya ang sagot ni Alvin. Pagkatapos, lumingon siya para tingnan si Chonwo na nakatayo sa tapat ni Alvin at sinabing, "Gayunpaman, nagdala ako ng gulo sa iyo. Hayaan mong lutisin ko ito para sa iyo." Sa sandaling matapos magsalita si Bryson, huminto si Chonwo na akmang sasalakayin si Alvin. Malaking pagbabago ang kanyang ekspresyon at baka sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Si Morgan, ang pinuno ng 100 Ghosts Alliance, ay nanunuya habang siya ay humakbang pasulong at gumagalaw upang tumayo sa harap ni Bryson, na humaharang sa kanyang dinadaanan. Leader Chen, hindi siya miyembro ng Mighty Tyrannical Alliance. Mas mainam kung lumayo ka sa bagay na ito. Batay sa mga aksyon ni Alvin, kumbinsido na ngayon si Morgan na malaki ang posibilidad na ang lalaking nakatayo roon ay ang tunay na lalaking nakasuot ng itim. Gayunpaman, hindi niya akalain na si Alvin ay katapat ni Chonwo, ang unang elder ng 100 Ghosts Alliance. Kaya naman, hindi niya binalak na itigil ang laban. Pinigilan pa niya si Bryson para magkaroon ng pagkakataon at espasyo si Chonwo para salakayin si Alvin. So. Ang matataas na opisyal mula sa 100 Ghosts Alliance ay lumipad din sa panig ni Morgan. So. Kasabay nito, lumipad din ang matataas na opisyal mula sa Mighty Tyrannical Alliance upang tumayo sa tabi ni Bryson. Ang paghaharap sa pagitan ng matataas na opisyal mula sa 100 Ghosts Alliance at Mighty Tyrannical Alliance ay naging tense sa kapaligiran. Halatang nasa bingit na sila ng away. Ang mga manunood ay nagpipigil ng hininga sa pag-asa. Nang biglang, "Masyado kang mabait, Leader Chen. Isa lang siyang clown. Hindi mo kailangang madumihan ang iyong mga kamay, Leader Chen," sabi ni Alvin sa masayang paraan. Hindi malakas ang boses niya, pero nang magsalita siya ay agad niyang pinawi ang tensyon. Si clown. Tinawag talaga ng lalaking nakasuot ng itim na clown ang unang elder ng 100 Ghosts Alliance. Sa tingin ko siya ang totoong lalaking nakasuot ng itim. Tanging ang tunay na lalaking nakasuot ng itim ang maglalakas loob na kumilos ng mayabang. Sumasang-ayon ako na siya ang tunay na lalaking nakasuot ng itim. Gayunpaman, kahit na siya ang lalaking nakasuot ng itim, siya ba ay katugma ni Chonwo, ang unang elder ng 100 Ghosts Alliance? Nagkagulo ang mga tao nang maalis ang tensyon. 2133. Nagulat si Bryson at ang iba pa sa pagmamataas ni Alvin. Isang clown. Ang unang elder ng 100 Ghosts Alliance, si Chonwo, ay agad na nagalit nang marinig niya ang paraan ng pagtukoy sa kanya ni Alvin. Tinitigan niya ng masama si Alvin na para bang may butas ang kanyang tingin sa dingding. "Naghahanap ka ng kamatayan." Sumigaw si Chonwo habang kumikilos siya na parang hangin. Ang kanyang Saint Origin ay lumabas at tila siya ay naging isang kidlat habang siya ay humahampas kay Alvin. Sa isang iglap lang, dumating si Chonwo malapit sa Alvin. Ilang di pa lang ang layo niya kay Alvin. Ang lahat ay abala sa panunood sa eksenang lumalabas sa kanilang mga mata. Gumawa siya ng hakbang sa tamang oras. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili habang gumagawa din siya ng hakbang. Itinaas niya ang kanang kamay habang nakabuka ang manggas. Isang bugzo ng hangin, na sinasabayan ng tunog ng sipol ng hangin, ang lumitaw kasunod ng kanyang paggalaw. Universe Teleportation. Naisip ni Alvin sa kanyang sarili, na inihagis ang divine ability mula sa Celestial Supreme Treasure, ang Universe Ruler, na itinago niya sa kanyang manggas mula pa kanina. Sa isang iglap lang, ang espasyo sa paligid ni Alvin ay nagsimulang magulo at masira. Ang espasyo sa paligid ni Chonwo na nakatayo ilang talampakan lang ang layo ay umaalon-alon at nakakadistorbo din. Anong klaseng teknik ito? Naramdaman ni Chonwo na parang binubuhat siya ng hindi nakikitang enerhiya. Nahihilo siya kaya medyo nagpanik siya. Saglit, nakalimutan niyang labanan ang puwersa gamit ang kanyang lakas. Ito ay kapos-palad, ngunit iyon ay nakatadhana sa kanyang huling mga iniisip. Weng!
Umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng sigaw ng isang talam habang pinakilos ni Alvin ang Sun Saint Origin sa kanyang katawan at pinutol si Chonwo sa dalawa. Sa susunod na sandali, habang kinokolekta niya ang spatial ring ni Chonwo, nilamon din niya ang innate spiritual root ni Chonwo. Anong nangyayari? Kasabay nito, ang mga manunood ay tumingin sa alon at pagbaluktot na espasyo sa takot. Hindi nila makita ang nangyayari. Maging ang mga matataas na opisyal mula sa Mighty Tyrannical Alliance at 100 Ghosts Alliance, kasama sina Bryson at Morgan, ay nakasimangot sa kanilang mga mukha habang nakatingin sila sa pagkalito. Hindi nila nakita o narinig ang gayong banal na kakayahang. Sa sandaling ito, lahat ay nagpipigil ng hininga sa pag-asa. Ito ba ay isang banal na kakayahang? Maraming tao ang na-curious. Ito ay tiyak na isang divine ability. At saka, ito ay tila isang napakalakas at natatanging divine ability. Ang mga taong naruroon sa eksena na nakakita kay Alvin na nag-cast ng Universe Teleportation kasama ang Celestial Supreme Treasure, ang Universe Ruler, ay hindi napigil ang umiyak. Maswerte akong nakita ang lalaking nakaitim na nag-cast ng divine ability na ito noon. Parang ang taong ito ang tunay na lalaking nakaitim. Siya ang tunay na lalaking nakasuot ng itim. Hindi siya peke. Parami ng parami ang mga taong nakakita kay Alvin na nag-cast ng Universe Teleportation bago nagsimulang magsalita ng sunod-sunod sa pananabik. Base sa alam ko, sa sandaling mawala ang ripples at distortion sa kalawakan, mamamatay ang kanyang kalaban. Totoo iyon. I wonder kung magiging iba na sa pagkakataong ito. Kung tutuusin, hindi ordinaryong tao ang kalaban niya. Siya si Chonwo, ang unang elder ng 100 Ghosts Alliance. Siya ay nirerango sa top 200 sa Supreme Saint ranking. Mahirap sabihin. Maraming mga tao na nakakita kay Alvin na nag-cast ng Universe Teleportation sa nakaraan ay nagsimulang mag-usap sa kanilang mga sarili. Napagtanto nila kung gaano nakakatakot ang divine ability ni Alvin. Bagamat lahat ng kalaban ni Alvin ay mamamatay pagkatapos niyang ibigay ang banal na kakayahang ito, hindi sila sigurado kung ito ang mangyayari sa pagkakataong ito dahil ang kanyang kalaban ay hindi lamang si Tom, Dick, at Harry. Ang mga taong ito ay hindi mahuhulaan na kasing pambihira ng Universe Teleportation, hindi ito nakamamatay. Nagkaroon lang ito ng hallucinogenic effect. Ang pinakamalaking gamit nito kay Alvin ay na maaari nitong harangan ang paningin ng ibang tao. Hindi praktikal para kay Alvin na ihagis ang kanyang 10,000 swords territory para hadlangan ang paningin ng ibang tao dahil maraming tao mula sa fire worship sect ang nakakita sa kanya na gumamit ng kanyang teritoryo. Kung gagamitin niya ang kanyang teritoryo, walang alinlangang ipapakita nito ang kanyang pagkakakilanlan bilang Alvin. Siya ba talaga ang lalaking nakasuot ng itim? Ang pinuno ng Black Crow Alliance, ang matandang itim na uwak ay nagliwanag ng matuklasan niya na ang taong nakatayo sa kanyang harapan ay ang tunay na lalaking nakasuot ng itim. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa umaalingaw-ngaw at nakakabaluktot na espasyo habang siya ay time na nagdarasal sa kanyang puso. Kuya ikaw, tiyak na mapapatay mo siya sa iyong lakas. Naniniwala ako sa iyo. Paulit-ulit niyang inulit ang katagang ito sa kanyang puso. Kung nagawa ni Chonwo na patayin ang lalaking nakasuot ng itim, hindi direktang ipaghihiganti niya ang Black Crow Alliance. Kung iyon ang kaso, ang Black Crow Alliance ay hindi na kailangang humiga. Kung ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay namatay, ang Black Crow Alliance ay maaaring magpatuloy na kumilos tulad ng kanilang ginawa sa nakaraan, sinasamantala ang mahina ng walang anumang pagpigil. Dahil dito, hindi lang si Old Black Crow ang nagnanais na mapatay ni Chonwo ang lalaking nakaitim na damit. Lahat ng miyembro mula sa Black Crow Alliance ay time ding umaasa na ang nakaitim na damit ay mamamatay. Sa sandaling ito, ang tanging mga taong kalmado ay ang tatlong tao na umaaligid sa itaas ng mga ulap. Ang mga taong ito ay ang Young Leader at Elder ng 7 Kill Alliance, Doming at Lujan, at ang Young Leader ng 1,000 Years Alliance, Gustavo. Kanina, nasaksihan nila ang pagpatay ni Alvin kay Demetrius, isang elder mula sa 1,000 Years Alliance, na ang cultivation base ay nasa 4th form of the Saint Celestial Stage. Natural, alam nilang imposibleng matalo ni Chonwo si Alvin.
Kahit na ang cultivation base ni Chonwo ay nasa tuktok ng third form of the Saint Celestial Stage, paano niya may kukumpara si Demetrius na isang powerhouse sa fourth form of the Saint Celestial Stage? Pinatay ng lalaking nakaitim si Demetrius, paano pa kaya ni Chonwo na papatayin ang lalaking nakasuot ng itim? Ito ay tulad ng inaasahan. Di nagtagal, nakita nina Dongeng, Lujen, at Gustavo na ang espasyo ay hindi na umaalingaw-ngaw at nakakadistorbo, na inihayag ang dalawang figure na dating nakatago. Ang isa sa kanila ay ganap na maayos. Gayunpaman, ang ibang tao ay nahati sa dalawa. Malinaw na patay na siya. Natural, si Alvin ang hindi nasaktan. Inasahan na ito ni Dongeng at ng dalawa pa kaya hindi na sila nagulat. Gayunpaman, para sa lahat, nagulat sila. Sa sandaling ang espasyo ay tumigil sa rippling at distorting, ang buong lugar ay tumahimik. Lahat, kabilang ang matataas na opisyal mula sa Mighty Tyrannical Alliance at 100 Ghosts Alliance, ay tumingin sa eksenang nasa harapan nila ng may gulat at hindi makapaniwala. Ang haba ng ilang paghinga ay lumipas na mula noong itinapon ng nakaitim na damit ang kanyang divine ability. Gayunpaman, si Chonwo, ang unang elder ng 100 Ghosts Alliance, ay namatay. Tsaka nahati sa dalawa ang katawan niya. Sa kabilang banda, hindi nasaktan ang lalaking nakasuot ng itim na damit. Gaano siya kalakas? Nasa fourth form of the Saint Celestial Stage ba siya o mas mataas? Maraming tao ang nagbahagi ng parehong kaisipan. Karamihan sa mga tao ay huminga ng mabawi nila ang kanilang pakiramdam. So, natarante pa ang mga tao nang biglang may umihip na hangin na nakatawag ng atensyon ng lahat. Nakita nila ang lalaking nakaitim na nakasuot ng damit na huminga lamang ng ilang oras upang patayin ang unang elder ng 100 Ghosts Alliance na lumipad patungo sa direksyon ng luha sa kawalan at pumasok dito. Tila nilamon siya ng isang higanting halimaw nang pumasok siya sa luha. Pinasok niya ang luha sa kawalan. Hindi ba siya natatakot sa kamatayan? Muli silang nagulat sa pagkilos ni Alvin. Matapos niyang patayin ang unang elder ng 100 Ghosts Alliance, hindi man lang siya nagdalawang isip nang pumasok siya sa luha sa kawalan. Ang karakter ng lalaking nakaitim na damit ay umani ng labis na paghanga mula sa karamihan. Naisip ni Alvin na ito ang pinakamahusay na opsyon para sa kanya upang mabilis na ipasok ang luha sa kawalan. Kung tutuusin, naubos na niya ang halos lahat ng kanyang Sun Saint origin. Kung ang isang tao mula sa 100 Ghosts Alliance ay nagpasya na salakayin siya, kahit na ito ay isang ordinaryong elder lamang, hindi magiging katapat ni Alvin ang taong iyon dahil naubos na niya ang karamihan sa kanyang Sun Saint origin. Dati, nang patayin niya ang elder mula sa Thousand Years Alliance, si Demetrius, gamit ang Celestial Supreme Treasure, ang Jasper Saint Sword, ginamit niya ang karamihan sa kanyang Sun Saint origin. Medyo nakabawi lang ang Sun Saint origin ni Alvin nang gamitin niya ang halos lahat para patayin si Chonwo, ang unang elder ng 100 Ghosts Alliance. Siya ay, natural, sa kanyang huling binti. Para sa kapakanan ng kanyang kaligtasan, ginamit ni Alvin ang kanyang natitirang Sun Saint origin para ipasok ang luha sa kawalan bago makapag-react ang matataas na opisyal mula sa 100 Ghosts Alliance. Pumasok siya sa pseudo realm na naiwan ng powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage na nakapasa sa Heavenly Tribulation kahit na hindi niya alam kung ano ang nasa pseudo realm. Gayunpaman, ito ang kanyang pinakamahusay na pagpipilian. Kung nagpatuloy si Alvin, lalo pa ang mga ordinaryong miyembro mula sa 100 Ghosts Alliance, ang kanilang pinuno, tiyak na makikita ni Morgan na siya ay nasa huling paanan niya. Sa oras na iyon, maaaring hindi niya maprotektahan ang kanyang buhay. 2134. Walang duda na si Alvin ay gumawa ng tamang pagpili. Hindi siya nag-aalala sa mga tao mula sa 100 Ghosts Alliance na maabutin siya kung papasok sila sa pseudo realm. Ayon kay Elder Hal, kapag ang isa ay pumasok sa isang pseudo realm, ang isa ay random na dadalhin sa isang lugar sa loob ng pseudo realm. Nangangahulugan ito maliban kung ang lahat ay pumasok sa pseudo realm sa eksaktong parehong oras, ang isa ay hindi madadala sa parehong lugar. Dahil nakapasok si Alvin sa pseudo realm bago pumasok ang mga tao mula sa 100 Ghosts Alliance, kahit na pumasok sila ngayon, dadalhin sila sa ibang lugar.
Nang ipasok ni Alvin ang luha sa kawalan ng walang pag-aalinlangan, nagulat siya sa lahat. Nagtipon sila sa paligid ng luha sa kawalan dahil wala ni isa sa kanila ang may lakas ng loob na pumasok sa luha sa kawalan. Nag-aalala sila tungkol sa hindi kilalang panganib na maaaring nasa loob ng kawalan. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay iisang buhay lamang. Walang reset button. Dahil hindi nila makumpirma na hindi mapanganib na ipasok ang luha sa kawalan, natural, hindi nila ito ipasok ng walang ingat. Kasabay nito, muling nanambalik si Morgan, ang pinuno ng 100 Ghosts Alliance. Sinabi niya sa pamamagitan ng pag-igting ng mga ngipin, lalaking nakaitim na damit. Napakalamig ng boses niya na nagpapadala ng panginginig sa mga gulugad ng mga tao. Malungkot ang mga ekspresyon ng matataas na opisyal mula sa 100 Ghosts Alliance. Ikaw Chonwo, ang unang elder ng 100 Ghosts Alliance, ay namatay na. Ang pagkamatay ni Chonwo ay hindi lamang nagpahiya sa publiko sa 100 Ghosts Alliance, ngunit higit sa lahat, pinahina nito ang kabuoang lakas ng 100 Ghosts Alliance. Sa kasalukuyan, ang 100 Ghosts Alliance ay maaaring mapuksa kung ang Mighty Tyrannical Alliance ay maglakas loob na makipagsapalaran at labanan sila. Tama si Sir Blackrobed. Ang unang elder ng 100 Ghosts Alliance ay isang clown. Ang pinuno ng Mighty Tyrannical Alliance, si Bryson, ay tumawa ng malakas. Maganda ang mood niya kahit na baka sa mga mata niya ang pag-aalala. Ito ay pareho para sa lahat ng matataas na opisyal mula sa Mighty Tyrannical Alliance. Nagtatawanan sila, pero baka sa mga mata nila ang pagkalungkot. Ito ay natural dahil inisip nila na nakakalungkot ang lalaking nakasuot ng itim na tumanggi sa imbitasyon ng kanilang pinuno na sumali sa Mighty Tyrannical Alliance at maging isang representante na pinuno sa alyansa. Batay sa lakas ng lalaking nakasuot ng itim, makikita nila na ang lalaking nakasuot ng itim ay talagang qualified na maging isang deputy leader ng kanilang Mighty Tyrannical Alliance. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga miyembro mula sa Mighty Tyrannical Alliance ay nagsimulang tumingin ng masama sa mga miyembro mula sa 100 Ghosts Alliance. Bagamat hindi sila nagsasalita, ang kanilang mga mata ay nagsasalita ng 1,000 salita. Pabayaan na ang mga miyembro mula sa 100 Ghosts Alliance, ang kanilang pinuno, si Morgan, ay nakaramdam higit na kahihiyan. Noong una, sinadya niyang ipahiya ang pinuno ng Mighty Tyrannical Alliance, si Bryson. Hindi lamang nag-backfire ang kanyang plano, ngunit nawala ang kanyang kanang kamay. Si Chonwo, ang unang elder ng 100 Ghosts Alliance, ay isa sa pinakamalakas na tao sa alyansa. Ang isang tulad niyan ay namatay ng walang kabuluhan. Bryson, huwag kang masyadong madala. Maghintay lang at tingnan, pagbabante ni Morgan. Ramdam niyang nasa kanya ang tingin ng lahat, at lalo siyang napahiya. Sinaman niya ng tingin si Bryson pagkatapos niyang bantaan ito at tumabi. Hihintayin kita. Walang pakialam na sinabi ni Bryson na parang hindi niya isinasapuso ang mga salita ni Morgan. Hindi siya natatakot sa 100 Ghosts Alliance noong nakaraan. Bukod dito, ngayong nawala si Chonwo ng 100 Ghosts Alliance, ang kanilang lakas ay humina ng husto. Habang inilalayo ni Morgan ang kanyang mga tauhan mula sa mga tao ng Mighty Tyrannical Alliance, isang malamig na boses ang biglang nagsabi, Leader Yin, napakatapang mo sa pag-utos sa isang elder na maghanap ng gulo sa lalaking nakaitim na damit. Natural, nakuha nito ang atensyon ng lahat. Isang mapatla at may sakit na binata na nakadamit ng magagandang damit ang lumitaw sa paningin ng lahat. Sumunod sa likod niya ang isang medyo may edad na lalaki. Young Leader. Sa sandaling lumitaw ang magandang damit na binata, parehong mga pinuno mula sa 100 Ghosts Alliance at Mighty Tyrannical Alliance, sina Morgan at Bryson, ay humakbang pasulong at bumati sa kanya ng magalang. Ang magandang damit na binata ay walang iba kundi ang young leader ng 7 Kill Alliance, Dong-eng. Karaniwan, ang isang walang kwentang mayaman na bata tulad ni Dong-eng ay hindi mag-uutos ng paggalang sa mga pinuno ng 100 Ghosts Alliance at Mighty Tyrannical Alliance. Gayunpaman, ang 100 Ghosts Alliance at Mighty Tyrannical Alliance ay mga kaanib ng 7 Kill Alliance. Maraming mga alyansa sa Sin City. Gayunpaman, ang tatlong pinakamalakas na alyansa ay ang 7 Kill Alliance, ang 1,000 Years Alliance, at ang Eternal Alliance.
Sa ilalim ng tatlong pinakamalakas na alyansa na ito ay ang iba pang mga alyansa tulad ng 100 Ghosts Alliance at Mighty Tyrannical Alliance. Upang mabuhay at maiwasang maaga ng 7 Kill Alliance, 1,000 Years Alliance o Eternal Alliance, kinailangan nilang kaakibat ang kanilang sarili sa isa sa tatlong pinakamalakas na alyansa. Parehong pinili ng 100 Ghosts Alliance at ang Mighty Tyrannical Alliance na kaakibat ang kanilang sarili sa 7 Kill Alliance. Sa katunayan, ang 100 Ghost Alliance at ang Mighty Tyrannical Alliance ay nagmula sa pagsisikap nilang makipagkompetensya at makakuha ng pabor sa 7 Kill Alliance. Bilang young leader ng 7 Kill Alliance, si Dom-Eng ay maaari ding ituring na leader ng 7 Kill Alliance. Bilang mga pinuno ng mga alyansa na kaanib sa 7 Kill Alliance, natural lamang na sina Bryson at Morgan ay magalang kay Dom-Eng. Pagkatapos ng lahat, maaari silang ituring na mga subordinate ng 7 Kill Alliance. Young leader? I don't. Hindi ako sigurado kung ano ang ibig mong sabihin dyan. Magalang na tanong ni Morgan habang nakatingin kay Dom-Eng. May confused expression sa mukha niya. Malinaw na hindi niya nakalimutan ang sinabi ni Dom-Eng nang ipakita niya ang kanyang sarili. Leader Yin, ang lakas ng loob mong utusan ng isang elder na maghanap ng gulo sa pakikipagtampuhan sa lalaking nakaitim na damit. Batay sa mga salita ni Dom-Eng, tila alam niyang napakalakas ng lalaking nakasuot ng itim. Naguguluhan si Morgan. Dapat malaman ng isang tao na kahit na ang lakas ni Dom-Eng ay katamtaman sa pinakamahusay, wala siyang pakialam sa ibang tao dahil sa kanyang katayuan bilang young leader ng 7 Kill Alliance. Nang kausapin ni Morgan si Dom-Eng, nakatingin din si Bryson kay Dom-Eng. May nakita siyang bakas ng takot sa boses ni Dom-Eng nang magsalita siya tungkol sa lalaking nakaitim na damit. Napukaw nito ang kanyang pagkamausisa. Bakit matatakot ang young leader ng 7 Kill Alliance sa lalaking nakaitim na damit? Nang makita ni Dom-Eng ang nalilito at kakaibang mga ekspresyon sa mukha ni na Morgan at Bryson, lumingon siya para tingnan ang batang pinuno ng 1,000 Years Alliance, si Gustavo, nakara-rating lang at nagsabi, kanina lang. Ang elder mula sa 1,000 Years Alliance, si Demetrius, na nagbabantay kay Gustavo, ay pinatay ng Black Rob. Napansin na nina Bryson, Morgan, at ng iba pa si Gustavo nang dumating siya. Nang marinig nila ang mga salita ni Dom-Eng, agad silang natigilan. Sa katunayan, natarante sila nang makita nilang dumating si Gustavo na mag-isa. Paanong ang batang pinuno ng 1,000 Years Alliance ay mag-isang maglakbay ng walang anumang powerhouse na nagpoprotekta sa kanya? Matapos nilang marinig ang mga salita ni Dom-Eng, napagtanto nila na ang taong namamahala sa pagprotekta kay Gustavo ay pinatay ng lalaking nakaitim na damit. Si Elder Demetrius mula sa 1,000 Years Alliance. Kung hindi ako nagkakamali, si Demetrius ay nakalusot sa ika-4 na anyo ng Saint Celestial Stage ilang taon na ang nakalipas, tama ba? Ang kanyang kamakailang ranggo sa Supreme Saint ranking ay nasa ika-159 na lugar. Ang isang tulad niyan ay pinatay ng lalaking nakasuot ng itim. My goodness! Posible bang ang lalaking nakaitim na damit ay nasa 5th form of the Saint Celestial Stage? Hindi naman. Kung siya ay nasa tuktok ng ika-4 na anyo ng Saint Celestial Stage, hindi magiging mahirap para sa kanya na patayin si Demetrius. Pagkatapos ng lahat, si Demetrius ay isa sa mas mahinang kapangyarihan sa mga nasa 4th form ng Saint Celestial Stage. Gayunpaman, ang lakas ng isang powerhouse sa 4th form of the Saint Celestial Stage, hindi alintana kung siya ay mahina sa kanyang mga kapantay, ay mas malakas kaysa kay Chunwoo mula sa 100 Ghosts Alliance. Sa wakas ay naiintindihan ko ang mga salita ni Young Leader Dom-Eng. Ang mga taong nakapalibot sa luha sa kawalan ay muling nagkagulo. Nagulat silang lahat sa lakas ni Alvin. Ngayong nalaman nilang pinatay ni Alvin si Demetrius, tila mas malakas pa sa kanila si Alvin. Ngumisi si Gustavo habang nagdilim ang kanyang ekspresyon. Nakita niya ang mga tingin ng mga tao sa paligid niya, at mabilis siyang napaluha sa kawalan. Ang batang pinuno na si Dong mula sa 1,000 Years Alliance ay pumasok sa kawalan. Maraming tao ang sumigaw. Young leader, kung alam mo kung gaano kalakas ang lalaking nakasuot ng itim, bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga?
Tan ni Morgan na may malungkot na ekspresyon. Kung sinabi ni Domeng kay Morgan ang tungkol dito, tiyak na hindi niya ipapadala ang unang elder ng 100 Ghosts Alliance, si Chunwo, para harapin ang lalaking nakasuot ng itim. Nang matapos magsalita si Morgan, malamig na sinaway siya ni Lujen na nakatayo sa likod ni Domeng. Morgan, ang lakas ng loob mo. Kino-question mo ba ang ating young leader? Nagbago ang ekspresyon ni Morgan nang maalala niya ang katayuan ni Domeng. Nagmamadali niyang ibinaba ang kanyang ulo at sinabing, young leader. Hindi ko iyon intensyon. Ngumuso si Domeng habang malamig na sumulyap kay Morgan. Pagkatapos nito, sinenyasan niya si Lujen at pinahiran ang luha sa kawalan. Muling sumiklab ang isa pang kaguluhan. Bakit sila pumapasok sa luha sa kawalan ng walang pag-aalinlangan? Hindi ba sila natatakot sa kamatayan? Maraming tao ang nataranta. Baka alam nila na walang panganib sa loob, sabi ng isang tao. Kung hindi mapanganib. Isantibi ang iba pang mga alyansa, ngunit ang Mighty Tyrannical Alliance at 100 Ghosts Alliance ay kaanib sa 7 Kill Alliance, hindi ba dapat bigyan sila ng 7 Kill Alliance ng pahiwatig? Nagsimulang mag-usap ang mga tao sa kanilang sarili. 2,135. Batay sa aking nalalaman, ang Mighty Tyrannical Alliance at ang 100 Ghosts Alliance ay voluntaryong nagsumite sa 7 Kill Alliance, ngunit ang mga tao mula sa 7 Kill Alliance ay malamang na walang pakialam sa kanila. Sa tingin ko, ganoon din. Kahit na alam ng mga tao mula sa 7 Kill Alliance na walang anumang panganib sa pagpasok ng luha sa kawalan, hindi man lang nila ito ipinaalam sa kanila. Kung tutuusin, kung ang treasure vault na naiwan ng isang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage ay naroroon, ang mga tao mula sa 7 Kill Alliance ay malamang na magnanais na pumasok ang Mighty Alliance ng Mighty Tyrannical at 100 Kill Alliance. Ito. Oo. Ang isa pang taong pumapasok ay nangangahulugan na mayroong ibang tao na kailangan nilang pagbahadya ng kayamanan. Lubos na mauunawaan kung bakit hindi ipinaalam sa kanila ng 7 Kill Alliance ang tungkol dito. Nagchichismisan ang mga tao sa kanilang sarili. Ang kanilang mga salita ay narinig ni Bryson, Morgan, at ng iba pang matataas na opisyal mula sa Mighty Tyrannical Alliance at 100 Ghosts Alliance. Lahat sila ay may madilim na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ito ay dahil naramdaman nilang may merito ang mga salitang narinig nila. Domeng, ang duwag na walang kwentang mayaman na iyon ay lumuha sa kawalan ng hindi man lang nag-alinlangan. Parang hindi naman delikado doon. Ang mga mata ng pinuno ng Mighty Tyrannical Alliance, si Bryson, ay kumikinang nang maisip niya ito. Pagkatapos, nagpadala siya ng voice transmission sa matataas na opisyal mula sa Mighty Tyrannical Alliance na nakatayo sa likuran niya. Kung may natatakot, maaari kang manatili sa labas. Ang mga hindi natatakot ay maaaring sumunod sa akin. Sa sandaling matapos magsalita si Bryson, napaluha siya sa kawalan sa ilalim ng maingat na mga mata ng lahat. Nang ang matataas na opisyal mula sa Mighty Tyrannical Alliance ay bumalik sa kanilang katinoan, natuklasan nila na ang kanilang pinuno ay napaluha na sa kawalan. Nagniningning ang kanilang mga mata habang sinusundan ang kanyang mga yapak. Muling sumiklab ang kaguluhan. Ang bilis talagang kumilos ni Chen Bazuan. Ang mga iniisip ni Chen Bazuan ay, natural, katulad ng iniisip ni Morgan, ang pinuno ng 100 Ghosts Alliance. Sa isang tiyak na lawak, mas kilala niya si Domeng kaysa kay Chen Bazuan. Alam niya kung gaano kaduwag si Domeng. Dahil ang isang duwag na taong tulad ay pumasok sa luha sa kawalan ng hindi man lang nag-aatubiling, sapat na upang patunayan na walang panganib sa pagpasok ng luha sa kawalan. Bukod dito, ang lakas ni Morgan ay higit na nakahihigit kumpara kay Domeng. Kanina, hindi sigurado sina Bryson at Morgan kung may panganib na nakatago sa kawalan. Bagamat nakapasok dito ang matataas na opisyal mula sa 7 Kill Alliance, 1,000 Years Alliance, at Eternal Alliance, hindi sila lubos na kumbinsido na ligtas itong makapasok. Sa mga matataas na opisyal mula sa 7 Kill Alliance, sa 1,000 Years Alliance, at sa Eternal Alliance, marami sa kanilang mga cultivation base ay nasa 5th form of the Saint Celestial Stage.
Bukod doon, ang mga pinuno mula sa tatlong pinakamalakas na alyansa sa Sin City ay mga powerhouse sa sixth form of the Saint Celestial Stage. Sa makatuwid, maaaring hindi mapanganib para sa mga matataas na opisyal mula sa tatlong pinakamalakas na alyansa na pumasok sa kawalan. Gayunpaman, iba ito para kay Bryson, Morgan, at sa kanilang mga tao. Sa makatuwid, pinag-iisipan nila kung dapat nilang ipasok ang luha sa kawalan o hindi. Gayunpaman, matapos makita ang duwag na walang kabuluhang mayaman na batang iyon, si Dong Eng, na lumuluha sa kawalan ng walang pag-aalinlangan, hindi na sila nakaramdam ng takot. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga tao mula sa 100 Ghosts Alliance na pinamumunuan ng kanilang pinuno, si Morgan, ay lumuha din sa kawalan at nawala sa mga mata ng publiko. Ang mga tao mula sa Mighty Tyrannical Alliance at 100 Ghosts Alliance ay pumasok din sa luha sa kawalan. Sa pagkakaalam ko, ang young leader ng 7 Kill Alliance, Dong Eng, ay isang tipikal na walang kabuluhang mayaman na bata. Karaniwan siyang duwag dahil kapag namatay siya, hindi niya matatamasa ang lahat ng mga pribilehiyong nagmumula sa katayuan ng kanyang ama. Maraming tao ang sumang-ayon sa mga salita ng taong ito. Kung ganoon nga, dapat isipin ng mga tao mula sa Mighty Tyrannical Alliance at 100 Ghosts Alliance na ligtas na makapasok dahil doon. Walang kulang sa matatalinong tao sa eksena. Hindi nagtagal, nakagawa sila ng conclusion. Ganyan dapat. Dahil ang mga tao mula sa Mighty Tyrannical Alliance at 100 Ghosts Alliance ay pumasok na, bakit tayo nag-aalangan pa? Tara na. Papasok din tayo. Biglang, maraming mga tao mula sa iba't ibang mga alyansa at nag-iisang walang sekta na mga magsasaka ang nagsimulang pumasok sa luha sa kawalan, na isa-isang naglaho. Pagkalipas ng ilang sandali, bahagyang wala pang kalahati ng mga tao roon ang lumuha sa kawalan. Natural, marami pa rin ang natatakot na pumasok dito. Ang ilan sa kanila ay nag-aalangan pa at nagpasyang obserbahan ang sitwasyon. Lahat ng matataas na opisyal mula sa Black Crow Alliance ay lumingon sa kanilang pinuno, ang Old Black Crow. Ang isa sa kanila ay nag-alinlangan bago siya nag-ipon ng lakas ng loob na magtanong, Panginoong Pinuno, maraming tao ang pumasok sa luha sa kawalan. Dapat ba tayong pumasok din? Sa sandaling ito, tulala pa rin ang matandang itim na uwak. Naglalaro pa rin sa kanyang isipan ang eksena ng paggagulo at pagbaluktot ng kalawakan at ang pagkamatay ni Chonwoo. Bukod sa pagiging unang elder ng 100 Ghosts Alliance, si Chonwoo ay nirerango sa top 200 sa Supreme Saint Ranking. Ang isang tulad niyan ay madaling napatay ng lalaking nakasuot ng itim. Ang Old Black Crow ay mas mahina kaysa kay Chonwoo. Paano siya magiging katapat ng lalaking nakaitim na damit? Sa ilang sandali, nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa. Pakiramdam nito ay imposible para sa kanya na patayin ang lalaking nakasuot ng itim at ipaghiganti ang mga miyembro mula sa Black Crow Alliance sa buhay na ito. Lubhang ayaw niya. Paulit-ulit niyang iniisip ang eksena kanina, umaasang makakahanap siya ng kapaki-pakinabang. Gayunpaman, ito ay walang saysay. Hindi niya makita ang rippling at distorty pakopya space sa lahat. Hindi niya alam kung paano pinatay ng lalaking nakaitim si Chonwoo. Nanambalik ang katinoan ng matandang itim na uwak nang marinig ang kausap ng kanyang nasasakupan. Pagkatapos, nalaman niya ang tungkol sa nangyari sa kanyang nasasakupan. Dahil si Leader Chen mula sa Mighty Tyrannical Alliance at Leader Yin mula sa 100 Ghosts Alliance ay pumasok sa kawalan, wala tayong dapat ikatakot. Tara na. Mapagpasyahang sabi ng matandang itim na uwak. Agad niyang pinangunahan ang kanyang mga tao sa pagluha sa kawalan. Ang mga tao mula sa Black Crow Alliance ay pumasok na rin. Ang matandang itim na uwak mula sa Black Crow Alliance ay isang kilalang maingat na tao. Kung hindi siya magtitiis ng ganoon katagal at hindi gumawa ng hakbang laban sa lalaking nakaitim na damit. Tama. Ang lalaking nakasuot ng itim ay nakapatay ng maraming miyembro mula sa Black Crow Alliance. Napatay pa niya si Martin, ang pangalawang pinakamalakas na tao sa Black Crow Alliance. Dapat ay galit na galit ang matandang itim na uwak sa lalaking nakasuot ng itim, ngunit nagawa niyang pigilan ang sarili at hiniling pa sa iba pang miyembro na humiga.
Kahit na ang isang taong napakaingat ay pumasok sa luha sa kawalan. Ano pa ang hinihintay natin? Bakit tayo nag-aalangan? Matapos ang mga tao mula sa Black Crow Alliance ay lumuha sa kawalan, ang grupo ng mga tao na nag-aalangan at nagmamasid sa sitwasyon ay agad na sumunod at pumasok sa luha sa kawalan. Sabay-sabay, nawala ang mahigit kalahati ng mga taong naroroon. Nag-aalangan pa ang mga natira. Pagkatapos ng lahat, hindi alam kung ano ang nasa loob. Hindi nila alam kung ano ang makakasalubong nila sa loob. Mabuti kung naging ligtas. Gayunpaman, kung mali sila, mawawalan sila ng buhay. Sa kasalukuyan, maraming mga bagong tao ang dumating. Sa sandaling ito, nagningning ang mata ng isang matandang lalaki habang tuwang-tuwa siyang sumigaw, "Spatial Tear! Spatial Tear!" Agad namang napalingon sa kanya ang maraming tao na nagtataka. Nang mapansin niya ang kanilang mga titig, ang matanda ay biglang umayos at sinabi pagkatapos ng mahinang pag-ubo, "Kung hindi ako nagkakamali, ito ay isang spatial tear." Sa pangkalahatan, tanging ang mga treasure vault na naiwan ng isang powerhouse sa ninth form of the Saint Celestial Stage na nakapasa sa Heavenly Tribulation ay may tatago sa likod ng spatial tear. Hindi ko inaasahan na mabubuhay ako upang makita ang isang treasure vault na naiwan ng isang powerhouse sa ninth form of the Saint Celestial Stage na nakapasa sa Heavenly Tribulation. Sa sandaling matapos siyang magsalita, pumasok siya sa spatial tear bago pa makapag-react ang iba. Sinabi niya na ito ay isang treasure vault na naiwan ng isang powerhouse sa ninth form of the Saint Celestial Stage na nakapasa sa Heavenly Tribulation. May bamulong pagkatapos niyang makabawi. Isang powerhouse sa ninth form of the Saint Celestial Stage na nakapasa sa Heavenly Tribulation. Hindi ba iyon isang taong umakyat? Parami ng parami ang mga tao na nagsimulang bumalik sa kanilang mga pakiramdam. Baka sa mga mukha nila ang pagkabigla at hindi makapaniwala. Sa pagkakaalam ko, ang lakas ng isang powerhouse sa ninth form of the Saint Celestial Stage na nakapasa sa Heavenly Tribulation ay napakalakas. Sa kapangyarihang iyon, makakapagbukas sila ng isang independent realm. Kung totoo ang sinasabi mo, kung gayon ang spatial tear ay dapat ang pasukan sa independenteng kaharian na binuksan ng isang powerhouse sa ninth form ng Saint Celestial Stage na nakalampas sa Heavenly Tribulation. Ang isang powerhouse sa ninth form of the Saint Celestial Stage na nakapasa sa Heavenly Tribulation ay tiyak na hindi masyadong maliit para maglagay ng bitag para sa atin, tama? Malamang na ang spatial tear ang pasukan kung saan niya itinago ang kanyang mga kayamanan. Damn it! Nag-aksaya ako ng maraming oras sa pag-aalinlangan. Kung alam ko ito ng mas maaga, nakapasok na ako sa spatial tear. Minsan, hindi magandang maging sobrang maingat. Matapos marinig ang sinabi ng matanda, hindi na nagdalawang isip ang mga taong nakatayo sa labas. Lahat sila ay dumagsa patungo sa spatial tear at pumasok sa mga grupo ng 3 at 5. Ang spatial tear ay katulad ng bibig ng isang gutom na hayop. Walang tinanggihan na pumasok dito. Di nagtagal, walang naiwan sa labas ng spatial tear. Maging ang mga taong dumating mamaya ay pumasok sa spatial tear pagkatapos ng maikling sandali ng pag-aalinlangan. Dahil nakita nilang walang tao sa paligid, napagtanto nilang ligtas na makapasok sa spatial tear. So, biglang umalangaw-ngaw sa hangin ang dalawang nakakabinging tunog ng sipol ng hangin. Dalawang figure na gumagalaw sa mabilis na bilis ay dumating sa spatial tear sa isang kisap lang ng mata. 2,136. Kung si Alvin ay nasa labas pa ng spatial tear, agad na binalaan siya ni Elder Hal na ang dalawang taong ito ay napakalakas na powerhouse sa 7th form of the Saint Celestial Stage o mas mataas. Halder, hindi ko inaasahan na narinig mo rin ang tungkol dito. Ang taong nagsalita ay isang matandang babae na may ordinaryong hitsura at puting buhok. Nakasuot siya ng kulay abong damit. Kung tatayo siya sa mga lansangan, iisipin ng mga tao na siya ay isang simpleng matandang babae. Bukod doon, may hawak siyang tungkod na may ulo ng ahas. Ang pagukit sa ulo ng ahas ay napakabuhay na parang totoong ahas sa di kalayuan. Nagniningning ang mga mata niya habang nagkukusa siyang kausapin ang kasabay niyang dumating. Ang ibang tao ay isang binata na nakasuot ng asul na damit. Mukha siyang gentleman at medyo fair.
Mukha siyang scholar na namumutla. Nagradiated siya ng malamig na aura na hindi niya kayang lapitan. Para bang isang babala sa iba na layuan siya. Maaaring siya ay mukhang bata, ngunit siya ay higit sa ilang daang taong gulang na. Gayunpaman, maaari pa rin siyang ituring na medyo bata sa Upper Province. Kunin ang matandang babae, halimbawa, siya ay hindi kasing lakas niya, ngunit siya ay halos 1,000 taong gulang. Matanda na siya para maging lola ng kanyang mga lolo't lola. Base sa sinabi ng matandang babae, halatang Halder ang pangalan ng binata. Kung narito si Alvin, batay lamang sa pangalan ni Halder at sa kanyang cultivation base, malalaman niya ang background ng lalaking ito. Si Halder ay kilala bilang stern-faced scholar. Bukod doon, siya ay nirerango sa ika-21 na pwesto sa Supreme Saint Ranking. Sa kasalukuyan, isa siya sa mga tumatangkilik sa Sin City. Ang Supreme Saint Ranking ay isang listahan ng pinakamalakas na tao sa Dao Martial Saint Land. Upang may rank sa ika-21 sa Supreme Saint Ranking, halatang napakalakas ni Halder. Kung narinig ni Madam Snake ang tungkol dito, nakakagulat ba na narinig ko rin ang tungkol dito? Masiglang sabi ni Halder nang marinig niya ang mga salita ng matandang babae. Hindi siya gumagalang kahit na mas matanda sa kanya ang matandang babae. Si Madam Snake ay isa ring sikat na powerhouse sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land. Katulad ni Halder, siya ay isang powerhouse sa 7th form of the Saint Celestial Stage na naninirahan sa Sin City. Naging patron din siya ng Sin City. Gayunpaman, siya ay bahagyang mahina kaysa kay Halder tungkol sa lakas kahit na siya ay 2 beses na mas matanda kay Halder. Ito ay makikita sa kanyang pagrarango sa ika-23 na pwesto sa Supreme Saint Ranking. Natural, napakalakas pa rin niya kumpara sa iba kahit na medyo mahina siya kaysa kay Halder. Bilang isang taong narank sa ika-23 sa Supreme Saint Ranking, paanong hindi siya nakakatakot? So, pagkatapos magsalita ni Halder, hindi na niya hinintay na sumagot si Madam Snake at agad siyang pumasok sa special tier. Naturally, hindi masyadong mabait si Madam Snake nang harapin ang bastos na pag-uugali ni Halder. Napangisi siya nang makita niya si Halder na pumasok sa special tier. Di nagtagal, pumasok din siya sa special tier. Hindi nagtagal matapos silang dalawa na pumasok sa special tier, may dumating pang 4 na tao. Bukod dito, ang kanilang bilis ay hindi mas mabagal kaysa kina Halder at Madam Snake. Ito ang iba pang mga powerhouse sa 7th form of the Saint Celestial Stage o mas mataas sa Sin City. Gayunpaman, ang mga powerhouse na ito ay dumating sa iba't ibang oras kaya walang problema. Habang ang mga tao mula sa Sin City ay naglalakbay patungo sa lugar kung saan matatagpuan ang special tier sa pag-asang mahanap ang mga kayamanan na naiwan ng isang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage. Sa Sin City, maraming impormante mula sa mga pangunahing puwersa ang umalis sa Sin City upang bumalik sa kani-kanilang puwersa para magulat tungkol sa special tier at sa treasure vault na iniwan ng isang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage. Isang treasure vault na pinaghihinalaang naiwan ng isang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage. Bukod dito, ito ay isang treasure vault na naiwan ng isang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage na nakalampas sa Heavenly Tribulation. Naalarma ang malalakas na puwersa sa paligid ng Sin City, kabilang ang Black Cat Resect, nang marinig nila ang balitang ito. Hindi sila nag-aksaya ng oras at nagpadala ng maraming powerhouse sa hilaga ng Sin City. Habang ang mga powerhouse mula sa iba't ibang puwersa ay pumapasok sa special tier, dumaraan si Alvin sa lahat ng uri ng pagsubok sa Pseudo Realm. Ang pagsubok ay naging mas mahirap habang siya ay sumulong. Iniisip ko kung ano ang mangyayari kung bumagsak ako sa isa sa mga pagsubok. Na-curious si Alvin tungkol dito. Hu! Sa pasukan sa Pseudo Realm na kinaroroonan ni Alvin, maraming tao ang nagsimulang lumitaw. Sa mas malapit na pagsisiyasat, malalaman ng isa na ang mga taong ito ay nahahati sa 3 grupo. Ang bawat grupo ay nagsuot ng iba't ibang uniforme. Hindi ba ang mga taong ito mula sa 7 Kill Alliance, sa 1,000 Years Alliance, at sa Eternal Alliance? Ang biglaang paglitaw ng mga taong ito ay nagulat sa mga powerhouse mula sa mga pangunahing puwersa malapit sa Sin City.
Nakilala nila ang mga taong ito sa pamamagitan ng kanilang mga uniforme. Damn it! Hindi na ako makakapasok ulit. Di nagtagal, natuklasan ng isa sa mga lalaki mula sa 7 Kill Alliance na sinubukang pumasok muli sa spatial tier na hindi na siya makapasok. May puwersang nagtataboy na nagtutulak sa kanya palayo sa tuwing susubukan niyang pumasok. Sa sandaling ito, umiling ang isang elder mula sa Black Cat Resect at nagsabi, walang silbi. Kung talagang isang treasure vault ito na naiwan ng isang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage na nakapasa sa Heavenly Tribulation, kung gayon tiyak na naglagay siya ng mahigpit na mga panuntunan sa lugar na iyon. Ang mga powerhouse na tulad nito ay kadalasang nasisiyahan sa pag-iwan ng mga pagsubok na nasa likuran nila. Lumabas at hindi na makakapasok muli. Malinaw na ang elder na ito mula sa Black Cat Resect ay napakaraming kaalaman. Bilang elder mula sa Black Cat Resect, isa sa 3 dakilang sekta sa Dao Martial Saintland, normal lang na mas marami silang alam kaysa sa karaniwang mga sectless cultivator. Matapos marinig ang mga salita ng matanda mula sa Black Cat Resect, ang mga tao mula sa 7 Kill Alliance, ang 1,000 Years Alliance, at ang Eternal Alliance na naalis ay nagkatitigan sa isa't isa na may mapait na ngiti sa kanilang mga mukha. Hindi nagtagal, tinanong ng marami sa matataas na opisyal mula sa iba't ibang puwersa sa labas ng Sin City, kabilang ang Black Cat Resect, sa mga tao mula sa 3 pinakamalakas na alyansa sa Sin City, anong uri ng mga pagsubok ang naranasan ninyo sa loob? Natural, ang mga tao mula sa 3 pinakamalakas na alyansa sa Sin City ay ayaw sagutin ang mga taong ito. Bilang mga walang sekta na magsasaka, hinamak nila ang matataas na opisyal mula sa malalaking puwersa tulad ng Black Cat Resect. Hindi sila sumagot sa tanong, ngunit hindi rin sila umalis. Nakatayo lang sila sa gilid at hinihintay na lumabas ang iba pang sectless cultivator o mga taong mula sa ibang alyansa. Inutusan sila ng kani-kanilang mga pinuno. Kahit na sila ay tinanggal, hindi sila dapat umalis. Kung hindi, kung ang mga tao mula sa kanilang alyansa ay nakakuha ng ilan sa mga kayamanan ay maaaring maging target para sa iba pang mga alyansa. Sa oras na iyon, kakailanganin nila ng tulong. Ang mga tao mula sa mga pangunahing puwersa, kabilang ang Black Cat Resect, ay hindi nagulat sa ayaw makipag-usap ng mga taong ito. Sinusubukan lang nila ang kanilang kapalaran. Sa katunayan, kung ang mga tao mula sa 7 Kill Alliance, 1,000 Years Alliance, at ang Eternal Alliance ay sumagot sa kanila, sila ay magugulat. Bang! Sa loob ng spatial tier, sa pseudo-realm na binuksan ng isang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage na nakapasa sa Heavenly Tribulation. Itinaas ni Alvin ang kanyang kamay at sinuntok ang isang higanteng naglabas ng Devil Chi. Ang higante ay agad na nagkawatak-watek na para bang wala ito doon. Lalong nagiging mahirap, time na bulong ni Alvin sa sarili habang pumasa siya sa isa pang pagsubok. Hayaan mo akong tingnan, biglang sabi ni Elder Hal, nakakita ako ng 3 magkakaibang power aura sa pseudo-realm na ito. Ang 3 uri ng kapangyarihan na ito ang pinagmula na lumikha ng pseudo-realm na ito. 3 magkakaibang power aura. Ano ang ibig sabihin nito? Naguguluhan si Alvin ang pagkalito sa kanyang mga mata ay kitang-kita. Kung hindi ako nagkakamali, ang pseudo-realm na ito ay hindi nilikha ng isang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage na nakapasa sa Heavenly Tribulation. Ito ay produkto ng 3 powerhouses sa 9th form of the Saint Celestial Stage na nakapasa sa Heavenly Tribulation. Mukhang sigurado si Elder Hal nang magsalita siya. Ano? Natigilan si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Elder Hal. Ang pseudo-realm na ito ay hindi nilikha ng isa, ngunit 3 powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage na nakalampas sa Heavenly Tribulation. Ano ang ibig sabihin nito? Sinubukan ni Alvin na kumalma sa pamamagitan ng paghinga ng malalim. Gayunpaman, medyo nanginginig pa rin ang kanyang boses sa pananabik nang sabihin niya, Elder Hal, why you mean? Tide pseudo-realm. Tama. Mukhang alam ni Elder Hal kung ano ang iniisip ni Alvin. Pinutol niya ito at sinabing, sa loob ng pseudo-realm na ito, dapat may mga bagay na naiwan ng 3 powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage na nakalampas sa Heavenly Tribulation. 2,137.
Hindi napigilan ni Alvin na mapasinghap sa pananabik nang marinig niya ang mga salita ni Elder Hal. Natuwa na siya nang malaman niyang maaaring may treasure vault na naiwan ng isang powerhouse sa ninth form of the Saint Celestial Stage na nakapasa sa Heavenly Tribulation. Lalo siyang natuwa ngayong nalaman niyang ang Pseudo Realm ay pinagsama-samang nilikha ng tatlong powerhouse sa ninth form of the Saint Celestial Stage na nakapasa sa Heavenly Tribulation. Ang isang Pseudo Realm na pinagsama-samang nilikha ng tatlong powerhouse sa ninth form of the Saint Celestial Stage na nakapasa sa Heavenly Tribulation ay dapat maglaman ng hindi pangkaraniwang mga kayamanan. Napaisip si Alvin habang bumibilis ang kanyang paghinga. Ang tagal niyang kumalma. Siya ay labis na nasasabik. Dahil nilikha nila ang Pseudo Realm na ito nang magkasama bago sila umakyat, dapat silang magkaroon ng isang malapit na relasyon. Dapat ay iniwan nila ang lahat ng kanilang ari-arian dito sa mundong kaharian dahil hindi nila ito madadala sa Devata Realms. Ang mga bagay na ito ay maaaring hindi gaanong halaga sa Devata Realms, ngunit ito ay dapat na napakahalaga sa mundong kaharian. Si Alvin nakakatahimik lang ay muling nasasabik ng maisip niya ito. Habang hinaharap ni Alvin ang mga darating na pagsubok, nasasabik pa rin siya. Kung tutuusin, may ilang beses na siyang na-distract. Sa kabutihang palad, hindi niya nakitang napakahirap hawakan ang mga pagsubok. Hirap na ngayon. Ang huling pagsubok ay magiging talagang mahirap. Iniisip ko kung kailan ito matatapos. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili matapos makapasa sa medyo mahirap na pagsubok. Nagsimula siyang mag-focus sa pagsusulit. Hindi siya naglakas loob na magambala. Sa oras na ito, nakapasa si Alvin ng maraming pagsubok. Ang mga pagsubok ay nagsimulang lumitaw hindi nagtagal pagkatapos niyang pumasok sa Pseudo Realm. Hindi siya maka-address kaya't maaari lamang siyang sumulong. Simple lang ang mga pagsubok sa simula ngunit pahirap ng pahirap. Kahit si Alvin ay nahirapan ang kasalukuyang pagsubok. Gayunpaman, hindi niya nailabas ang kanyang buong lakas at hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang makapangyarihang pamamaraan. Ituloy natin. Tila yumanig ang lupa nang lumitaw ang susunod na pagsubok. 10 naglalakihang hayop ang lumitaw sa harap ni Alvin, pinipilit siya. Ang ekspresyon ni Alvin ay naging solemn nang makita niya ito. Nagsimula siyang mag-concentrate ng maalab. Isang pagkakamali lang ang kailangan para maalis siya. Ipinaalam sa kanya ni Elder Hal na kung siya ay bumagsak sa isa sa mga pagsusulit sa Pseudo Realm, siya ay agad na aalisin at ilalabas. Kapag naihatid na siya palabas, imposible na siyang makapasok muli sa Pseudo Realm. Sa oras na iyon, mawawalan siya ng pagkakataong makuha ang mga kayamanan na naiwan ng tatlong powerhouse sa ninth form of Saint Celestial Stage na nakapasa sa Heavenly Tribulation. Nalungkot si Alvin sa pag-iisip lamang tungkol dito. Kaya naman, hindi siya nang ahas na mawala ng focus at naging seryoso. Habang ang 10 naglalakihang halimaw ay sumugod kay Alvin, ang espasyo sa paligid niya ay nagsimulang maging pabago-bago. Dumadagandong ang mga huni ng hangin. Harang ng Black Turtle. Agad na inihagis ni Alvin ang kanyang defensive divine ability. Ito ang unang pagkakataon na gumamit siya ng divine ability simula noong pumasok siya sa Pseudo Realm. Ito ang pinakamalakas na defensive divine ability sa Fire Worship Sect. Sa sandaling inihagis ni Alvin ang Black Turtle's Barrier, ang dambuhalang silhwete ng isang itim na pagong na mukhang isang halimaw mula sa sinaunang panahon ay agad na binalot kay Alvin, pinuprotektahan siya. Upang makarating sa kanya, kailangan ng isa na dumaan sa hadlang. Ang 10 hayop ay umungol, at umungal habang sinusundan nila si Alvin. Isang nakakatakot na enerhiya ang lumabas mula sa kanila, na nagpayanig sa lupa habang umiihip ang hangin ng marahas. Napakalakas ng lakas ng hangin na tila baguguho ang langit. Ang 10 dambuhalang halimaw ay sabay-sabay na sumalakay, ang kanilang puwersa ay napakalakas na ang araw at buwan ay tila lumabo. Ang kanilang pinagsanib na puwersa ay tumawid patungo kay Alvin at dumaong sa hadlang na nagpoprotekta kay Alvin. Boom! 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 Agad na umalangaw-ngaw sa hangin ang mga dumadagandong na pagsabog. Ang harang ay nagsimulang yumanig ng marahas na parang bangkang itinatapon sa paligid ng marahas na alon.
Pagkaraan ng ilang sandali, maliwanag na ang hadlang ay nasa bingit ng pagbagsak. Gayunpaman, ang 10 naglalakihang hayop ay tila naubos na rin ang kanilang lakas nang sabay nilang pinakawalan ang kanilang mga pag-atake. Tumayo ito, naisip ni Alvin sa kanyang sarili habang kumikinang ang kanyang mga mata, di nakakagulat na kinikilala ito bilang ang pinakamalakas na defensive divine ability sa Fire Worship Sect. Napakalakas ng protective force nito kahit sa elementary stage pa lang ako nakabisado. Kasabay nito, ang Black Turtle's barrier ay naglaho ng walang bakas sa isang pag-iisip lamang mula kay Alvin. Pagkatapos, itinaas ni Alvin ang kanyang braso at 1,000 inscription saint sword ang lumitaw sa kanyang kamay. Pagkatapos noon, pinabayaan niya ang 1,000 inscription saint sword at kusang lumipad ito at nagsimulang humampas sa 10 dambuhalang hayop. Ito ay isang diskarte mula sa ikatlong yugto ng Sovereign Heart Sword. Ang ikatlong yugto ng Sovereign Heart Sword ay kilala rin bilang Sword Warding Heart. Ang espada ay pupunta kung saan nais ng puso. Ang sword technique na ito na pinagkadalubhasaan ko ay talagang ang pinakamalakas na sword technique sa Dao Martial Saint Land. Malaki ang tiwala ni Alvin tungkol dito. Shoo! Ang panandaliang tunog ng sigaw ng espada ay umalangaw-ngaw sa hangin at isang sinag ng espada ay lumitaw sa isang kisap lamang ng mata. Ang mga dambuhalang hayop ay bumagsak sa lupa pagkatapos ng espada. Kaya lang, matagumpay na naipasa ni Alvin ang isa pang pagsubok. Magsasara na, biglang sabi ni Elder Hal. Nalilitong tanong ni Alvin, nagsasara. Ano ang nagsasara? Ang pasukan sa Pseudo Realm na ito ay sarado, sagot ni Elder Hal. Sarado ang pasukan. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ito. Kung gayon, nangangahulugan ito na wala nang makakapas sa Pseudo Realm. Tama, sagot ni Elder Hal. Natural, natuwa si Alvin nang marinig niya ito. Tapos kapag sarado na ang pasukan, wala nang makapasok. Nangangahulugan ito na magkakaroon siya ng mas kaunting mga kakompetensya. Nasa kanya na ang lahat upang makamit at walang mawawala sa pagsasara ng pasukan. Medyo matagal na akong nakapasok sa Pseudo Realm na ito, pero ngayon lang nagsasara ang pasukan. Natatakot ako na ang mga puwersang malapit sa Sin City tulad ng Black Ketre Sect ay nakabalita tungkol dito, at malamang na pinapasok na nila ang kanilang mga tauhan. Napakunot ang kilay ni Alvin nang maisip niya ito. Biglang narinig ang huni ng hangin. Alam ni Alvin na malapit na niyang harapin ang kanyang susunod na pagsubok. Samantala, sa labas ng Pseudo Realm, ang mga natanggal ay nanood habang nagsimulang magsara ang Spatial Tier. Nanlaki ang mga mata ng mga nagbabantay sa entrance sa gulat nang makita nila ito. Sarado ang pasukan. Pagkaraan ng ilang sandali, mas maraming tao mula sa mga puwersa sa labas ng Sin City ang dumating din. Lahat sila ay hindi kapani-paniwalang bigo nang malaman nilang huli na sila ng isang hakbang. Damn it! Malapit na ako. Ilang dose-dosenang mga paghinga lang. Bakit ako malas na napalampas ko ang pagpasok sa Treasure Vault na naiwan ng isang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage na nakalampas sa Heavenly Tribulation? Napakabihirang pangyayari. Maya-maya, mas maraming tao ang dumating. Nang malaman nila na ang pasukan sa Treasure Vault na naiwan ng isang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage na nakapasa sa Heavenly Tribulation ay sarado, lahat sila ay nagsisi na hindi sila dumating ng mas maaga. Isang bugzo ng hangin ang biglang lumitaw at 2 binata ang lumitaw sa paningin ng lahat. Batang leader. Batang leader. Nang lumitaw ang 2 binata, 2 grupo ng mga tao na nakatayo sa labas ang agad na sumalubong sa kanila ng may paggalang. Ang isa sa 2 binata ay maganda ang pananamit. Siya ay payat, mahina, at mapatla. Mukha lang siyang mayaman na bata na walang kwenta. Ang ibang mga binata ay may hawak na pamaypay na may balahibo at nakasuot ng panyo na sutla sa kanyang ulo. Siya ay nakadamit tulad ng isang scholar, ngunit siya ay tila nasa isang bahagyang kahabag-habag na kalagayan. Nawala ang kanyang karaniwang magiliw na kilos. Ang 2 binata na ito ay walang iba kundi ang young leaders ng 7 Kill Alliance at ang 1,000 Years Alliance, Doming at Gustavo. Pareho silang natanggal sa parehong oras. 2,138. Ito ang mga young leaders mula sa 7 Kill Alliance at 1,000 Years Alliance, Doming at Gustavo.
Natanggal din sila. Ang hitsura ni na Domeng at Gustavo Joe ay walang alinlangan na nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Nakilala rin sila ng ilang mga taong naalis kanina. Nang maramdaman ni na Domeng at Gustavo ang mga titig sa kanila, agad na nagdilim ang kanilang mga ekspresyon. Napakalapit na nilang makapasa sa pagsubok, ngunit nabigo pa rin sila sa napakahalagang sandali. Nakaramdam sila ng labis na sama ng loob at hindi nasisiyahan. Naturally, kung alam nila na ang mga pagsubok ay tila walang katapusan at unti-unting magiging mahirap, hindi nila mararamdaman ang ganitong paraan. Matapos makahinga si Domeng, tumingin siya kay Gustavo na may mapanuksong ngiti at sinabing, "Gustavo, natanggal ka kasabay ko." Mukhang hindi naman ganoon kalakas ang batang pinuno ng Thousand Years Alliance kung tutuusin. Hindi ba't palagi mo akong tinatawag na walang kwentang bata? Walang kwentang anak mayaman. Hindi nakalimutan ni Domeng na sinubukan ni Gustavo Z na hikayatin ang lalaking nakaitim na damit na patayin siya kanina. Dahil binigyan siya ng pagkakataon ngayon na kutsain si Gustavo, natural, hindi niya hahayaang lumipas ang pagkakataon. Domeng. Nang marinig ni Gustavo ang mga salita ni Domeng, agad siyang nagalit ngunit wala siyang masabi bilang kapalit. Hindi lang siya ang nagmura kay Domeng. Maraming seckless cultivator sa Sin City ang nag-isip na si Domeng ay mas mahina kaysa sa kanya. Nang maramdaman ni Gustavo ang mga titig sa kanya, nakaramdam siya ng labis na kahihiyan na parang gusto niyang maghukay ng butas sa lupa para pagtagwan. Nang makita ito ni Domeng, ngumiti siya ng malawak. Bigla, naramdaman niyang sulit na maalis ito. Hu! 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 Maya-maya pa, sunod-sunod na lumitaw ang mga tao. Ang lahat ng ito ay mga taong naalis. Sa simula, ang mga natanggal ay nasa unang anyo o ikalawang anyo ng Form Saint Celestial Stage. Unti-unti, kahit na ang mga powerhouse sa third form of the Saint Celestial Stage ay inalis. Elder Yashong. Si Elder Porter. Nang lumitaw ang dalawang figure, sabay na sumigaw sina Domeng at Gustavo. Nagulat sila na ang dalawang taong ito ay naalis dahil sila ay mga elder mula sa 7 Kill Alliance at sa Thousand Years Alliance. Natural, kung ang dalawang taong ito ay mga ordinaryong elder lamang mula sa kani-kanilang mga alyansa, hindi mawawala ang katahimikan ni na Domeng at Gustavo. Ang dalawang matatandang ito ay hindi lamang ordinaryong matatanda sa kani-kanilang mga alyansa. Hindi ba ito si Elder Yashong mula sa 7 Kill Alliance? Si Elder Porter iyon mula sa Thousand Years Alliance. Sina Yashong at Porter ay hindi lang ordinaryong powerhouse sa third form of the Saint Celestial Stage. Niranggo sila sa top 200 sa Supreme Saint Ranking. Mas malakas pa sila kaysa sa unang Elder Chonwo mula sa 100 Ghosts Alliance. Hindi ko inaasahan na kahit isang taong kasing lakas nila ay matatanggal. Sa napakataas na rate ng pag-aalis, natatakot ako na kakaunti lamang ng mga tao ang maaaring manatili sa treasure vault ng powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage na dumaan sa makalangit na kapigatian. Palagay ko rin. Ang mga tao sa paligid na naalis ay nagtaghoy sa kanilang sarili. Sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang natanggal. Ang lahat ng mga taong ito ay may isang bagay na karaniwan. Ang lahat ng kanilang cultivation base ay nasa ibaba ng 4th form of the Saint Celestial Stage. Lahat mula sa 7 Kill Alliance, sa Thousand Years Alliance, at sa Eternal Alliance na nasa ibaba ng 4th form of the Saint Celestial Stage ay inalis na. Ang mga mula sa Mighty Tyrannical Alliance at 100 Ghost Alliance na ang cultivation base ay mas mababa sa 4th form of the Saint Celestial Stage ay inalis din. Hindi lang iyon. Maging ang mga walang sekta na magsasaka mula sa iba pang mga alyansa na may mga base ng paglilinang sa ibaba ng ika-4 na anyo ng Saint Celestial Stage ay naalis na rin. Sa kasalukuyan, ang tanging mga tao sa ibaba ng ika-4 na anyo ng Saint Celestial Stage na nasa loob pa ay ang mga mula sa Black Ketre sect at ang iba pang puwersa. Hindi sila makakatagal doon. Ang tanging dahilan kung bakit hindi sila naalis ay dahil sa kanilang late entrance. Sumasang-ayon ako. Habang ang mga tao ay nag-uusap sa isa't isa, ang mga tao sa ibaba ng ika-4 na anyo ng Saint Celestial Stage mula sa Black Ketre sect at ang iba pang puwersa ay sunod-sunod ding inalis. Tingnan mo. Sa tingin ko wala ng mga powerhouse sa ibaba ng 4th form of the Saint Celestial Stage sa loob.
Tulad ng inaasahan sa isang treasure vault na naiwan ng isang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage na nakapasa sa Heavenly Tribulation. Ang rate ng elimination ay napakataas. Mukhang makakalimutan mo ang pagkuha ng mga kayamanan sa loob kung ang iyong cultivation base ay hindi mas mataas sa 4th form of the Saint Celestial Stage. Talagang mataas na requirement iyon. Sa kasalukuyan, humigit-kumulang 70% ng mga tao sa labas ay mga taong naalis. Habang nag-uusap sila, baka sa mga mukha nila ang pait at kawalang kaya. Natural, wala sa kanila ang gustong maalis, ngunit may ilang bagay na wala sa kanilang kontrol. Ang mga pagsubok doon ay katawa-tawa. Hindi lamang ito nagiging mas mahirap, ngunit tila walang katapusan din. Totoo iyon. Sigurado ako na ang ilang pagsubok bago ako maalis ay maaaring maging mahirap para sa mga powerhouse sa 4th form ng Saint Celestial Stage. Maraming powerhouses sa 3rd form of the Saint Celestial Stage na naalis ang nagsabi na may mapait na ngiti. Kung pipiliin ng isa ang mga taong pinaka hindi nasisiyahan, ito ang grupo ng mga tao. Sa paglipas ng panahon, walang mga powerhouse sa 4th form of the Saint Celestial Stage ang naalis. Maraming tao ang dumating sa conclusion na ang pagsubok na kanilang nabigo ay isa sa mga huling pagsubok. Sino ang nakakaalam, maaaring ito na ang huling pagsubok. Ang pinuno ng Black Crow Alliance, Old Black Crow, ay tumingin at nagtanong sa paligid. Natuklasan niya na ang kaaway ng Black Crow Alliance ay wala kahit saan. Katulad nga ng inaasahan niya. Yung lalaking nakaitim na damit ay talagang isang powerhouse sa 4th form of the Saint Celestial Stage o mas mataas pa. Kanina, nanghuhula lang si Old Black Crow. May bahid pa rin ng pag-asa sa puso niya. Nang makita niyang wala nang makita ang lalaking nakaitim, ang huling pag-asa na hawak niya sa kanyang puso ay agad na nawala. Mula sa araw na ito, dapat alisin ninyong lahat ang inyong galit sa lalaking nakasuot ng itim. Mula ngayon, hindi na dapat samantalahin ng mga miyembro ng Black Crow Alliance ang mahihina kailanman. Nang matanto ni Old Black Crow na siya at ang Black Crow Alliance ay walang magawa sa lalaking nakasuot ng itim, desidido siyang nagbigay ng utos sa matataas na opisyal ng Black Crow Alliance sa pamamagitan ng voice transmission. Ang matataas na opisyal mula sa Black Crow Alliance ay walang pagtutol sa kautosang ito. Kahit na ang pinakamalakas na tao sa Black Crow Alliance, ang kanilang pinuno, ay natatakot sa lalaking nakaitim na damit. Paanong hindi sila matatakot? Samantala, may isang bagay na hindi alam ng mga tao sa labas. Mayroong isang grupo ng mga sobrang inip na tao sa loob ng Pseudo Realm na naiwan ng isang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage na nakalampas sa Heavenly Tribulation. Si Alvin ay isa sa mga taong iyon. Kailan ako makakaalis? Sa kasalukuyan, si Alvin ay naipit sa isang kulong na lugar. Hindi malaki ang espasyo. Maaaring ito ay maaaring magkasya sa dalawang matanda sa karamihan. Nakaramdam ng matinding paghihigpit si Alvin. Sinubukan ni Alvin na lumabas mula sa nakapaloob na espasyong ito. Gayunpaman, kahit na pagkatapos niyang ihagis ang lahat ng kanyang mga diskarte ng walang anumang reserbasyon, nabigo pa rin siyang umalis sa espasyo. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi man lang nakaapekto sa espasyo. Siya ay nakulong sa loob at hindi makatakas. Elder Hal, saan gawa ang espasyong ito? Bakit hindi ito naaapektuhan ng mga pag-atake ko? Hiniling ni Alvin kay Elder Hal na matuto patungkol sa lugar kung saan siya nakulong. Ang espasyong ito ay bahagi ng Pseudo Realm. Hanggang sa ikaw ay nasa Pseudo Realm pa rin, ikaw ay makulong dito. Walang paraan para makaalis ka. Naturally, magiging madali para sa iyo na umalis kung ang iyong cultivation base ay umabot na sa 9th form of the Saint Celestial Stage at nalampasan mo na ang Heavenly Tribulations. Batay sa mga salita ni Elder Hal, tila kahit na ang mga powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage na hindi nakapasa sa Heavenly Tribulation ay hindi makakataka sa espasyo at Pseudo Realm na ito. Ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng isang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage na nakapasa sa Heavenly Tribulation at ng isa na hindi nakapasa sa Heavenly Tribulation ay nasa ibang antas. Sila ay kasing layo ng langit at lupa. Nang marinig ni Alvin ang mga salita ni Elder Hal, ganap niyang ibinasura ang ideya ng pagtakas. Anong biro?
Sinabi ni Elder Hal na kahit isang powerhouse sa ninth form of the Saint Celestial Stage na hindi nakapasa sa Heavenly Tribulation ay hindi makakataka sa espasyong ito. Paano makakataka si Alvin noon? Ang pagsubok na hinarap ko noon ay talagang mahirap. Kung hindi gumaling ang aking Sun Saint Origin pagkatapos kong pumasok sa Pseudo Realm, baka hindi ako makapasa sa pagsubok kahit na gumamit ako ng Jasper Celestial Sword. Nakaramdam pa rin ng matinding takot si Alvin nang maisip niya ang pinakabagong pagsubok na kanyang hinarap. Kung hindi niya ginamit ang Jasper Celestial Sword, imposibleng makapasa siya sa pagsusulit. Matapos maipasa ni Alvin ang partikular na pagsubok na iyon, biglang nagkaroon ng blackout. Nang bumalik ang liwanag, natagpuan niya ang sarili sa kakaibang espasyong ito. Walang kamalay-malay si Alvin na bukod sa kanya, mayroon ding iba na nakakulong sa kakaibang espasyong ito matapos makapasa sa nakaraang pagsubok. Ang mga taong iyon ay ang mga pinuno ng Seven Kill Alliance, ang Thousand Years Alliance, at ang Eternal Alliance. Si Halder at Madam Snake na nasa 7th form of the Saint Celestial Stage ay nakulong din sa espasyong ito. Lahat ng nakapasa sa lahat ng mga pagsubok sa ngayon ay nakulong. Walang exception. Para bang kailangan nilang hintayin ang mga susunod sa kanila na matapos din ang lahat ng mga pagsubok. Hindi alam ni Alvin kung ilang oras na ang lumipas nang marinig niya ang isang boses sa kanyang tainga. Congratulations! Nakapasa ka sa elimination test. Napakaliit ng boses at tila nanggaling sa kung saan-saan at sa parehong oras. 2,139. Nagsimulang lumingalinga si Alvin sa paligid nang marinig niya ang boses, ngunit wala siyang nakitang sinuman. Tila nanggaling ang boses. Sino te? Alam kong masyado kang interesado sa aking pagkakakilanlan. Isa ako sa mga nabubuhay na lumikha ng kaharian na ito. Tila nabasa ng may-ari ng boses ang nasa isip ni Alvin. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang pagsasabi, tiyak na nagtataka ka kung bakit ko ipinahayag na isa ako sa mga lumikha ng kaharian na ito. Sa puntong ito, tumigil siya sa pagsasalita. Sa katunayan, hindi na nagulat si Alvin dahil sinabi na sa kanya ni Elder Hal na siya ay nasa isang pseudo realm na nilikha ng 3 powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage na nakapasa sa Heavenly Tribulation. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang iba ay hindi nagulat. Isa sa mga tagalikha. Sinabi ng boses na isa siya sa mga lumikha ng kaharian na ito. Nagulat ang lahat nang marinig nila ang parehong boses na narinig ni Alvin. Ano man ang kanilang katayuan, maging sila ay mga ordinaryong powerhouse sa 4th form of the Saint Celestial Stage o powerhouses sa 7th form of the Saint Celestial Stage mula sa Sin City o ang Karmapus mula sa Black Ketresek, lahat sila ay nabigla. Dati, lahat sila ay nasa ilalim ng pagpapalagay na ang kaharian ay nilikha ng isang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage na nakapasa sa Heavenly Tribulation. Gayunpaman, ipinaalam lamang sa kanila ng boses na isa siya sa mga lumikha ng kaharian na ito. Ito ay malinaw na ito ay hindi nagkataon dahil ang boses ay ipinadala sa lahat ng pumasa sa pagsusulit sa eliminasyon sa parehong oras. Sa kasalukuyan, ang tanging natitira sa pseudo realm ay ang tanging nakapasa sa elimination test. Nang sabihin kong isa ako sa mga lumikha ng kaharian na ito, sigurado akong nauunawaan ninyong lahat na hindi ako nag-iisang lumikha ng kaharian na ito. Ang boses ay patuloy na nagpapadala sa tainga ng lahat. Una muna, hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Jared. Nakamit ko na ang ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage, nalampasan ang Heavenly Tribulation, at naghahanda para sa aking pag-akyat bago ko nilikha ang kaharian na ito. Ang mga nakakaalam, kabilang si Alvin, ay nanatiling kalmado dahil alam na nila ito. Sa kabilang banda, ang mga walang kamalay-malay ay nagulat. Nagulat sila dahil sa wakas ay nakatanggap sila ng kumpirmasyon na sila nga ay nasa treasure vault na naiwan ng mga powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage na matagumpay na nakapasa sa Heavenly Tribulation. Siguradong maraming kayamanan dito. Ang tanga lang ang mag-iisip na ordinaryo lang ang mga kayamanan dito. Tulad ng sinabi ko kanina, isa lang ako sa mga lumikha ng kaharian na ito. Ang kaharian na ito ay sama-samang nilikha ko at ng aking 2 kaibigan.
Katulad sa akin, ang aking mga kaibigan ay nasa ika-9 na anyo ng Street Celestial Stage at matagumpay na nalampasan ang Heavenly Tribulations bago natin nilikha ang kaharian na ito. Patuloy na sabi ng boses. Sa pagkakataong ito, bukod kay Alvin, ang iba ay nabigla sa kanilang narinig. Maging ang ilang mga powerhouse sa 7th Form Saint Celestial Stage mula sa Sin City at ang Karmappus mula sa Black Keter Sect ay nagulat. Gayunpaman, mabilis silang nakabawi dahil lahat sila ay mga elite powerhouse sa Dao Martial Saint Land. Nang mabawi nila ang kanilang pakiramdam, sila ay humanga. Ang treasure vault na ito ay talagang naiwan ng 3 powerhouse sa 9th Form of the Saint Celestial Stage na matagumpay na nakapasa sa Heavenly Tribulation. Hindi ba ito nangangahulugan na ang mga kayamanan dito ay pagmamay-ari ng 3 powerhouse sa 9th Form of the Saint Celestial Stage na dumaan sa Heavenly Tribulation? Posibleng iniwan din nila ang kanilang mga legacies dito. Sa pag-iisip ng posibilidad na ito, maging ang mga powerhouse sa 7th Form of the Saint Celestial Stage ay nasa sabik. Lahat sila ay nasa sabik at umaasa na makuha ang mga kayamanan dito. Isang treasure vault na naiwan ng 3 powerhouse sa 9th Form of the Saint Celestial Stage na nakapasa sa Heavenly Tribulation. Naka-jackpot na tayo. Sino ba ang makakaalam na magkakaroon ako ng ganoong hindi inaasahang pagkikita? May tumawa. Ito ay kamangha-mangha. Ang lahat ay labis na nasa sabik. Natahimik lang sila nang magsimulang magsalita ang boses. 3 sa amin ang iniwan ang mga kayamanan na nakuha namin sa buong buhay namin sa kaharian na ito. Bukod dito, naiwan din namin ang ilan sa aming mga pamamaraan ng paglilinang. Natural, ang huling nakatayo lamang ang makakakuha ng lahat ng naiwan namin dito. Matapos huminto para sa isang beat, ang boses ay nagpatuloy sa pagsasabing, gayunpaman, lahat kayo ay may mataas na pagkakataong magtagumpay. Ito ay dahil lahat kayo ay matagumpay na nakapasa sa elimination tests na aming inilatag. Lahat ng iba ay natanggal maliban sa iilan sa inyo. Gayunpaman, masyadong maaga para sa inyo para makaramdam ng kasiyahan. Ang elimination test ay simula pa lamang. Ang lahat, kabilang si Alvin, ay natulala nang marinig nila ito. Lahat ng mga pagsubok na kailangan nating harapin kanina ay simula pa lang. Si Alvin ay may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Natahimik din ang iba dahil sa balitang ito. Gayunpaman, ang mga taong ito ay hindi nananatiling tahimik ng matagal bago sila nagsimula sa isang rant. Joke ba ito? Lahat ng pagsubok na hinarap natin sa ngayon ay hindi pa katapusan, simula pa lang. Niloloko mo ba ako? Batay sa lahat ng mga pagsubok noon, sa palagay ko ay hindi makakapasa dito ang sino mang may cultivation base sa ibaba ng 4th Form of the Saint Celestial Stage. Sa oras na ito, sa palagay ko ay wala pang magsasaka sa ibaba ng ika-4 na anyo ng Saint Celestial Stage sa kaharian na ito. Alam ng lahat na ito ay totoo. Gayunpaman, hindi nila alam na mayroong isang pagbubukod. Si Alvin ay malayo sa pagiging nasa 4th Form of the Saint Celestial Stage. Sa kasalukuyan, ang paglilinang ni Alvin ay papalapit lamang sa ika-2 anyo ng Saint Celestial Stage. Hindi pa siya nakalusot sa ika-2 anyo ng Street Celestial Stage. Nasa unang anyo pa lang siya ng Saint Celestial Stage, ang Saint Origin Form. Matapos mag-cultivate ng kalahating taon sa Sin City, ang cultivation base ni Alvin ay sa wakas ay nasa Saint Origin Form. Bagamat ito ay isang kamangha-manghang gawa, nakaramdam pa rin ng hindi kasiyahan si Alvin. Mahina. Masyado akong mahina. Masyadong mahina pa rin ang cultivation base ko. Makapatay lang ako ng ordinaryong powerhouse sa 4th Form of the Saint Celestial Stage basta ilalabas ko lahat ng lakas ko at gamitin ang Jasper Celestial Sword. Kung ito ay isang powerhouse sa tuktok ng 4th Form of the Saint Celestial Stage, masasaktan ko lang siya ng husto ngunit hindi ko siya mapapatay. Kung ito ay isang powerhouse sa 5th Form of the Saint Celestial Stage o mas mataas, siguradong matatalo ako. Naramdaman ni Alvin ang pressure pagkatapos pakinggan ang sinabi ni Jared na ang lahat ng mga pagsubok kanina ay pasimula lamang para sa higit pang mga pagsubok. Nagamit na niya ang lahat ng kanyang lakas para makapasa sa unang serye ng mga pagsubok, hindi niya maisip kung gaano kahirap ang ikalawang serye ng mga pagsubok. Bukod dito, sino ang nakakaalam kung mayroong pangatlo o ika-4 na serye ng mga pagsubok pagkatapos nito?
Nadurog ang puso ni Alvin nang maisip niya iyon. Pagkatapos nito, aalis kayong lahat sa espasyong ito at dadalhin sa isang bagong lugar. Sa oras na iyon, makikipagtulungan kayo sa iba at magtutulungan. Hahatiin kayo sa 3 grupo. Kailangang makapasa sa pagsusulit ang lahat ng miyembro ng grupo upang makapasa sa pagsusulit. 2 grupo na lang ang mananatili sa pagtatapos ng pagsusulit. Walang tumugon kay Jared nang banggitin niya ang eliminasyon dahil ito ay isang bagay na syempre. Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ni Jared ay nagpabago sa mga ekspresyon ng lahat. Para sa ikalawang pagsubok, ang mga naalis ay hindi ilalabas sa kaharian. Ang ibig sabihin ng eliminasyon ay kamatayan. Kamatayan. Naging malungkot ang ekspresyon ng bawat isa nang marinig nila na ang pagsubok ay isang pagsubok sa buhay o kamatayan. Maraming mahihinang magsasaka ang nakaramdam ng matinding panghihinayang sa pagpasok nila sa kaharian nang marinig nila ito. Sa kasamaang palad, walang gamot para sa panghihinayang sa mundong ito. Sa kasalukuyan, si Alvin ay isa sa pinakamahinang magsasaka sa grupo ng mga natitirang tao. Gayunpaman, hindi niya pinagsisihan ang pagpasok sa kaharian. Sa halip, nagsimula siyang magplano ng susunod niyang gagawin. Batay sa mga salita ni Jared, mahahati tayo sa 3 grupo para sa ikalawang pagsusulit. Ang lahat ng miyembro ay pare-parehong mahalaga at kailangan nating magtulungan. Ibig sabihin, lahat ay kailangang pumasa. Nangangahulugan ito na kahit na mabaigo ang isang miyembro ng grupo, mabibigo ang buong grupo. Nakahinga ng maluwag si Alvin nang maisip niya ito. Naisip ni Alvin na ang kanyang pagkakataon na makapasa sa pagsusulit ay mas mataas kung hindi niya kailangang umasa lamang sa kanyang lakas ng mag-isa. Kung kasama siya sa mas malalakas na tao, malaki ang tsansa niyang makapasa. Maraming tao ang nagbahagi ng parehong kaisipan. Sana mapasama ako sa mas malalakas na powerhouses. Kung ganoon, mas malaki ang tsansa kung makapasa sa pagsusulit. Diyos, pakigrupo ako sa mga malalakas na powerhouse na iyon sa 7th form of the Saint Celestial Stage. Maraming mahihinang magsasaka ang same time na nananalangin na hindi sila mapangkat sa mahihinang magsasaka. Sa kabilang banda, ang malalakas na magsasaka na mayabang ay walang pakialam kung sino ang kasama nila. May ilan na nagnanais na hindi sila mapangkat sa napakaraming mahihinang magsasaka dahil maaaring hadlangan sila ng mahihinang magsasaka. Sa napakaraming mahinang magsasaka sa isang grupo, maaari silang mamatay. Ngayon, hayaan mong ipahayag ko. Ang boses ni Jared ay biglang umalangaw-ngaw sa ere, na ikinagulat ng lahat, kabilang si Alvin. Ang simula ng pangalawang pagsubok. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.